Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2667-76. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Papalitan natin ang pangalang Chinyu sa Shinyo. Baka magkakaroon ka ng kalituhan sa mga susunod na chapter. Salamat. Nay, siya po. Sagot ni Joel sa kanyang ina habang nakatitig ng masama kay Alvin. Bigla na lang, hindi na siya nahihiya gaya ng dati. Para na siyang asong galit na sabik ng sumunggab kay Alvin at isubo ang kanyang mga ngipin kay Alvin. Lumingon ang ina ni Joel na si Pauline kay Alvin nang may nagniningning na hanggang pumatay sa kanyang mga mata nang marinig niya ang mga salita ni Joel. Ang galit na ekspresyon sa kanyang mukha ay napalitan ng kaawa-awa nang lumingon siya sa matandang lalaking sumama sa kanya. Panganay na tiyuhin. Sa sandaling ito, binati ni John Ray ang matandang lalaki, nakatatanda Benjamin. Hindi na siya nagulat sa presensya ng matandang lalaki dahil ang kanyang hipag ay pamangkin ng matandang lalaki. Ang matandang lalaki ang punong elder ng mga elder ng Inner Estate sa estate ng gobernador ng county sa Ninespector County. Siya ay malawakang itinuturing na pinakamalakas na powerhouse sa ilalim ng Great Overarching Golden Celestial sa Ninespectors County. Ang kanyang lakas ay, natural, nangunguna ng husto kina John Ray at Brendan na mga elder din ng Inner Estate sa estate ng gobernador ng county. Kaya, ikaw ang batang gustong pumatay sa pamangkin ko. Tumingin si Benjamin kay Alvin. Malinaw at kalmado ang kanyang mga mata, ngunit sa mas malapitang pagtingin, makikita ang kanyang hanggang pumatay na kumikislap sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Sumulyap si Alvin kay Benjamin at sinabi sa magaan na tono, Benjamin, sundin mo ang payo ko. Mas makabubuti kung huwag kang makialam sa bagay na ito dahil baka mapahamak mo ang angkan ng pang. Nakatitig ang mga mata niya nang magsalita siya. Pagkabati pa lang ni John Ray sa matanda, alam na niya agad na si Benjamin ang punong elder sa ari-arian ng gobernador ng county. Dahil si Benjamin ang punong elder, tiyak na mas malakas siya kaysa kay Brendan. Nabigla si Benjamin sa mga sinabi ni Alvin. Di nagtagal, namula ang kanyang mukha sa galit habang tinitigan niya si Alvin. Paano ka nang ahas na magyabang sa harap ko? Tiningnan niya si Alvin na parang isang mandaragit na nakatingin sa biktima nito. Isang kahangahangang enerhiya ang lumabas mula sa kanyang katawan at dumaloy patungo kay Alvin. Sa sandaling ito, si John Ray, isa sa mga kataas-taasang elder sa angkan ni Lanten at isang elder sa loob ng ari-arian ng gobernador ng county, ay nagtanong sa malalim na boses, sino ka? Madilim ang kanyang ekspresyon nang magsalita siya. Nakausap niya si Douglas, ang kanyang kapatid, sa pamamagitan ng voice transmission at nalaman niya ang mga detalye ng bagay na ito. Nalaman niya na ang kanyang mabuting kaibigan, si Elder Ching, isang kataas-taasang elder ng angkan ni Lanten at isang sinaunang celestial alchemist, ay walang oras para mag-react nang umatake ang binata na nakasuot ng lila. Batay dito, lubos siyang sigurado na ang binata na nakasuot ng lila ay isang Peak Violet Sun Golden Celestial. Hindi mahalaga kung sino ako, walang pakialam na sagot ni Alvin, hanggat napatay ng Lanten clan si Joel at binigyan ako ng 100,000 kilalang celestial stones, papakawalan ko na ang bagay na ito. Naniniwala akong isa kang matalinong tao, Elder John Ray. Pagkatapos magsalita ni Alvin, natahimik ang lahat. Napuno ng gulat at hindi makapaniwala ang kanilang mga mata nang tumingin sila kay Alvin. Napakapangahas ng batang ito. Hindi lang niya gusto na bigyan natin siya ng 100,000 prominenteng celestial stones, gusto pa niya na patayin si Young Master Joel. 100,000 kilalang bato ng mga celestial. Natatakot ako na kahit isuko natin ang lahat ng bato ng mga celestial na pagmamayari natin, wala pa rin tayong ganoon karaming bato ng mga celestial, tama ba? Oo. Kung gusto nating tipunin ng ganito karaming celestial stones, kailangan nating ibenta ang ilan sa mga negosyo ng ating angkan. Sino siya? Kahit sina Elder John Ray at Elder Benjamin na mga elder ng Inner Estate mula sa estate ng gobernador ng county dito, nangangahas pa rin siyang kumilos ng may katapangan. Hindi ba siya natatakot sa estate ng gobernador ng county sa Ninespectors County? Naguluhan ang mga miyembro ng angkan mula sa angkan ng Lanten. Hindi nila maintindihan kung bakit napakatapang ng binata na nakasuot ng lila. Kayo.
Galit na galit si Lantern Chin nang marinig ang mga salita ni Alvin. Ang kanyang celestial origin energy ay nagsimulang sumulpot mula sa kanyang katawan na parang apoy. Isang tunog ng panaghoy na katulad ng sa isang multo o lobo ang nagsimulang umalingaw-ngaw sa hangin. Elder Benjamin, malaya kang makialam kung iyon ang gusto mo. Gayunpaman, sa sandaling gumawa ka ng hakbang, kailangan mo rin akong bayaran ng 100,000 prominenteng celestial stones kung gusto mong hayaan ko na lang ang bagay na ito mamaya. Mas makabubuting pag-isipan mo muna ito bago ka kumilos, sabi ni Alvin nang may matalim na tingin. Si Benjamin, na nakabawi na mula sa kanyang pagkabigla kanina, ay nagawang panatilihin ang kanyang kahinahunan sa pagkakataong ito. Bahagyang may bahid ng pag-aalala at pangamba ang makikita sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Alvin. Sino ka? Ngumiti si Alvin at sumagot, wala akong kwenta kung ikukumpara kay Elder Benjamin. Pagkatapos, humarap siya kay Joel at sinabing may mapang-asar na ngiti sa kanyang mukha, Joel Lantern, sa tingin mo ba ay ligtas ka dahil lang nandito sina Elder Benjamin at Elder John Ray? Dumilim ang ekspresyon ni Joel. Hindi niya inaasahan na kaya pa ring manatiling kalmado ang binata na nakasuot ng lila sa sandaling ito. Posible kayang ang binata na nakasuot ng lila ay talagang may pambihirang pinagmulan. Sa sandaling ito, tinitigan ni Pauline si Alvin bago niya sinabi kay Benjamin, panganay na tiyuhin, malamang nagkukunwari lang ang batang ito at sinusubukang sabihin na tayo ay naglaloko. Sinusubukan kanyang lokohin. Posible iyon. Bahagyang tumango si Benjamin at muling tumingin kay Alvin. Gayunpaman, Pauline, ang bagay na ito ay bagay ng angkan ng lantern. Kung mareresolba nila ito, hindi na kailangan pang makialam ako, batay sa kanyang mga salita, malinaw na hindi siya kikilos hanggat hindi kumikilos ang angkan ng lantern. Nang marinig ang mga salita ni Benjamin, naisip ni Alvin sa sarili, habang mas marami ang karanasan, mas nagiging matalino ang isang tao. Alam niyang gusto lang makita ni Benjamin kung kaya siyang hawakan ng angkan ng lantern bago gumawa ng hakbang si Benjamin. Dahil bumalik na si John Ray, hahayaan ni Benjamin na harapin ni John Ray ang bagay na ito. Kung malulutas ni John Ray ang bagay na ito, hindi nakakailang ganing kumilos si Benjamin. Gayunpaman, kung mabibigo si John Ray, nangangahulugan ito na lampas na rin sa kakayahan ni Benjamin na lutisin ang bagay na ito. Sa ganitong paraan, maayos na makakalabas si Benjamin sa sitwasyong ito at maiiwasang masaktan si Alvin. Gusto pa sanang hikayatin ni Pauline si Benjamin, ngunit hindi na niya ito natuloy nang makita niyang umiiling si Benjamin. Mas lalong nanlamig ang mga mata niya nang lumingon siya kay Alvin. Natural lang iyon dahil gusto nang patayin ni Alvin ang buhay ng kanyang anak. Wala siyang pakialam sa dahilan kung bakit gusto ni Alvin ang buhay ng kanyang anak. Walang mas mahalaga sa kanya kaysa sa kanyang anak. Hindi mahalaga kung 10 milyong tao ang mamatay habang nabubuhay ang kanyang anak. Sige. Tinitigan ni John Ray si Alvin at sinabing, dahil napaka-confident mo, tingnan mo nga ang mga teknik mo. Sana ay kapareho ng tiwala mo sa sarili mo ang mga teknik at kasanayan mo. Lumipad siya palayo pagkasabi niya. Ugong. Ugong. Inilabas ni John Ray ang kanyang celestial weapon. Ito ay isang maikling espada na singnipis ng mga pakpak ng sikada. Habang hinihiwa nito ang labas, isang ugong ang narinig sa hangin. Swoosh! Swoosh! Tila nagiba si John Ray ng anyo at naging bugzo ng hangin habang sumusugod kay Alvin. Makikita ang mga bakas ng kanyang espadang chi sa kanyang likuran. Boom! Boom! Isang nakabibinging pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin habang mabilis na tumataas ang celestial origin energy ni John Ray. Sa loob lamang ng isang segundo, isang napakalaking figure na may taas na 100 talampakan ang lumitaw at sumugod kasama si John Ray. Ang mga yabag nito ay nagpayanig sa lupa. Bahagyang nagulat si Alvin nang makita niya si John Ray at ang kanyang sword chi na sama-sama sa humanoid behemoth. Hindi nagtagal at biglang nawala ang sword chi at behemoth. Kasunod nito, mabilis na lumaki si John Ray. Si John Ray na may taas na 1.8 metro ay biglang lumaki hanggang sa humigit kumulang 100 talampakan. Hinaranggan ng kanyang napakalaking figure ang sikat ng araw. Matapos suriin gamit ang kanyang banal na kamalayan, natuklasan niyang hindi ito isang ilusyon. Tunay ngang lumaki si John Ray kahit gaano ito kahirap tingnan. Napakaganda.
Alam ni Alvin na gumamit si John Ray ng Celestial Method o Divine Ability para lumaki ng ganito kalaki. Ginagamit ni Elder John Ray ang 100-foot golden body. Ang Celestial Method o Divine Ability na ito na nagpapahintulot sa isang tao na lumaki ng 10 beses ay hindi madaling matutunan. Natural lang na narinig ni Alvin ang usapan sa paligid. 2,668. Matapos marinig ang talakayan sa paligid, napagpasyahan ni Alvin na isa itong sinaunang paraang celestial. Si John Ray, na umabot na sa 100 talampakan ang taas, ay umungal ng malakas, "Brat, mamatay ka." Sa isang kisap mata, isang nakakatakot na shockwave ang kumalat sa paligid, at tinamaan ang lahat ng naroon sa pinangyarihan. Maraming miyembro ng Lantern Clan na may mas mahinang cultivation base ang nakaramdam ng pagkabasag ng kanilang mga eardrum at nagsimulang dumyugo mula sa kanilang 7 butas. Bang! 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 Ikinumpas ni John Ray ang kanyang braso, hinampes si Alvin na parang sinusubukan nitong durugan ang isang insekto. Natuklasan ni Alvin ang mga sinag ng espada na lumalabas sa palad ni John Ray. Pinalibutan siya ng sword chi na parang sinusubukan nitong putulin ang kanyang mga ruta ng pagtakas. Papalapit ng papalapit ang mga palad ni John Ray kay Alvin. Base sa kasalukuyang sitwasyon, hindi magtatagal bago madurage ng mga palad ni John Ray si Alvin. Talagang hindi nag-aalangan si Elder John Ray kapag nagdesisyon na siyang kumilos. Mukhang hindi niya minamaliit ang binata na ito na nakasuot ng lila. Inaasahan na iyan. Tutal, madaling napatay ng batang ito si Elder Ching. Bagamat hindi isang Violet Sun Golden Celestial si Elder John Ray, kilala pa rin siya sa mga Indigo Sun Golden Celestial. Mas malakas si Elder John Ray kaysa sa ordinaryong Violet Sun Golden Celestials. Kahit na ang batang ito ay isang Violet Sun Golden Celestial, kaya pa rin ni Elder John Ray na pahirapan siya. Kahit hindi mamatay ang batang yan, malubha pa rin ang magiging pinsala niya. Nag-usap-usap ang mga matatanda mula sa angkan ng Lantern, hindi nila tinitignan sina Alvin at John Ray. Para bang natatakot silang makaligtaan kahit ang pinakamaliit na detalye ng labanan. Nang malapit ng dumapo ang mga palad ni John Ray kay Alvin, umalangaw-ngaw sa hangin ang malamig niyang boses. "Tingnan natin kung kaya mo ba talaga akong patayin." Malinaw na narinig ng lahat ng naruroon sa mansyong angkan ng Lantern ang mga sinabi ni Alvin. Swoosh! Swoosh! Sa ilalim ng mapagmasid na tingin ng lahat, ang lugar sa pagitan ng mga palad ni John Ray ay biglang nagliwanag ng may nakasisilaw na liwanag. Sa mas malapitang pagtingin, makikita ng isa na ang mga ilaw ay nagmumula sa mga sinag ng espada na mas maningning kaysa sa mga sinag ng espada ni John Ray. Pinaputi nito ang mga sinag ng espada ni John Ray kung ikukumpara. Para bang isang phoenix ang lumitaw sa gitna ng isang kawan ng mga manok. Ang puting liwanag ay sumikat ng napakatindi kaya't naningkit ang mga mata ng lahat. Shoo! Isang sigaw ng espada ang umalangaw-ngaw sa hangin sa sandaling ito kasabay ng isang malungkot na sigaw. Iyan! Ang boses ni John Ray. Labis na nagbago ang ekspresyon ni Benjamin. Bahagyang nakaramdam ng ginhawa ang mga mata niya. Mapalad siyang hindi siya ang unang kumilos. Patuloy niyang pinanood ang pagpuputol ng mga sinag ng espada sa mga kamay ni John Ray na lumaki ng 100 talampakan ang taas. Kasabay nito, si John Ray ay napatalsik pabalik. Nang sa wakas ay lumapag si John Ray sa di kalayuan, isa-isang bumalik sa dati ang lahat. Pinanood nila ang pagliit ng katawan ni John Ray sa orihinal nitong laki. Tila nawala na rin siya ng mga braso. Ang mukha ni John Ray ay nakapangangilabot na namumutla habang ang dugo ay tumutulo mula sa mga sulok ng kanyang bibig. Ang celestial sword na singnipis ng mga pakpak ng cicada ay lumulutang sa tabi niya, ang liwanag nito ay lumabo na. Hindi alintana kung ito ay si John Ray o ang celestial sword, pareho silang parang isang palaso na nasa dulo na ng kanyang paglipad. Ikaw. Sino ka ba talaga? Kung taga 9 Spectre County ka, hindi ka maaaring maging isang walang kwentang tao. Ang lakas may halos kapantay ng isang Great Overarching Golden Celestial. Hindi maraming tao sa ilalim ng Great Overarching Golden Celestials ang iyong kalaban. Bagamat maikli lang ang laban, alam na alam ni John Ray ang lakas ni Alvin. Alam niyang mas malakas si Alvin sa isang antas kaysa kay Benjamin na kilala bilang pinakamalakas na powerhouse sa ilalim ng Great Overarching Golden Celestial sa 9 Spectres County.
Nang marinig ang mga salita ni John Ray, maraming tao ang nagsimulang ilipat ang kanilang atensyon kay Benjamin. Tutal, ang mga salita ni John Ray ay tila nagpapahiwatig na ang binata na nakasuot ng lila ay maaaring mas malakas pa kaysa kay Benjamin. Hindi ako. Kasing lakas niya, buntong hininga ni Benjamin, sa harap ng mga mata ng lahat. Puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata nang lumingon siya kay Alvin. Ay imposible. Paano ito naging posible? Sigaw ni Joel. Namumula ang kanyang mukha. May tiwala siya kay John Ray noong una. Sino ang mag-aakala, sa isang kisap mata lang, matatalo ng lubusan si John Ray? Bukod dito, kahit si Benjamin ay umamin na hindi siya kalaban ni Alvin. Ang ekspresyon ni Pauline, na nakatayo sa tabi ni Joel, ay naging hindi maganda. Sa wakas ay naunawaan niya ang bigat ng sitwasyon. Kahit na may mga karagdagang sundalo, wala nang magagawa ang angkan ng lantern sa binata na nakasuot ng lila. Dahil sa takot, dali-dali niyang sinabi, "Bye-bye. Bilisan mo at ipaalam mo sa gobernador ng Lord County." Sa palagay ni Pauline, ang gobernador ng county ng Nine Specters County, si Gio, ay tiyak na mas malakas kaysa sa binata na nakasuot ng lila. Kung tutuusin, si Gio ay isang tunay na asol na Great Overarching Golden Celestial. Sigurado siyang ang binata na nakasuot ng lila, gaano man ito kalakas, ay tiyak na mamamatay kung makakalaban niya ang isang Great Overarching Golden Celestial. Ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng isang Great Overarching Golden Celestial at isang Peak Golden Celestial ay parang isang napakalawak na bangin. Pagkatapos magsalita ni Pauline, umalangaw-ngaw sa ere ang boses ni Alvin, dahilan para bumilis ang tibok ng puso ng mga nakamasid sa takot. Dahil gusto ninyong malaman kung ako nga, maaari kayong maglaan ng oras at pag-isipan ito habang naglalakbay kayo patungo sa ilalim ng lupa. Isang ideya ang pumasok sa isipan ng lahat sa sandaling ito. Papatayin niya si Elder John Ray. Sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng lahat, hindi mabilang na mga sinag ng espada ang lumipad at nagtagpo sa isang sword formation na naglabas ng isang dominanteng aura. Ang teknik na ito. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Benjamin. Malabo niyang naalala na may narinig siya tungkol sa teknik na ito. Parang pamilyar ito sa kanya. Naglakas loob ka bang patayin ako? Kung papatayin mo ako, hindi ka kailanman bibitawan ng gobernador ng Lord County. Binanggit ni John Ray, na malubhang nasugatan, ang gobernador ng county sa pag-asang mailigtas ang sarili niyang buhay. Nararamdaman niya ang dominanteng aura mula sa formation ng espada at alam niyang wala siyang tsansa laban dito. Malungkot ang kanyang ekspresyon nang magsalita siya upang iligtas ang kanyang buhay. Tiyak na hindi siya maglalakas loob na patayin siya ni Alvin. Taliwas sa inaasahan ni John Ray, tuluyan siyang binaliwala ni Alvin. Patuloy na lumipad ang sword formation bago ito tuluyang lumapag kay John Ray, na ikinamatay niya. Isang pagulan ng dugo ang bumuhos sa isang iglap. Walang bakas na natira sa kanya maliban sa isang spatial ring na kinolekta ni Alvin. Katahimikan ng bomb-alot sa buong lugar. Hindi makapaniwalang tumingin si Douglas kay Alvin. Ikaw. Talagang nangahas kang patayin ang pangalawang kapatid ko. Panginoon. Hindi ka pababayaan ng gobernador ng county para lang dito. Hindi pa rin siya makapaniwala na ang binata na nakasuot ng lila ay ganoon katapang na patayin ang kanyang pangalawang kapatid. Tutal, ang kanyang pangalawang kapatid ay isang elder sa loob ng ari-arian ng gobernador ng county at nasa ilalim ng proteksyon ng gobernador ng county. Pangalawang tiyuhin. Siya. Nangahas pa siyang patayin ang pangalawang tiyuhin. Namutla ang mukha ni Joel. Sa sobrang takot ay nanginig ang kanyang katawan. Ang pinakamalakas na tao sa Lantern Clan ay napakadaling napatay, paano makakaligtas ang isang tulad niya? Tumingin si Alvin kay Joel habang walang pakialam na sinasabi, nananatiling totoo ang sinabi ko kanina. Kung papatayin mo si Joel at bibigyan ako ng 100,000 kilalang Celestial Stones, hahayaan ko na lang itong mangyari. Sumigaw si Joel, kanina, hindi ba't sinabi mong hindi mo ako papatayin basta't bigyan ka ng pamilya ko ng 100,000 kilalang bato ng mga langit? Bakit mo hinihingi ang buhay ko, bukod pa sa 100,000 kilalang bato ng mga langit, ngayon? Kung lahat kayo ay masunuring sumang-ayon dito mula pa sa simula, natural lang na hindi ko nadadagdagan ang nakataya. Gayunpaman, dahil sinayang ninyo ang oras ko, makatarungan lamang na humingi pa ako ng higit, walang pakundangang sabi ni Alvin. Ikaw.
Walang maisip na sagot si Joel. Nanatiling mapatla ang kanyang mukha, at tila nauwi sa hukay ng kawalan ng pag-asa ang kanyang mga mata sa sandaling ito. May natitira pa bang makapagliligtas sa kanya sa sandaling ito? Sino yan? Sino ang maglalakas loob na pumatay sa elder ng inner estate ko? Isang malakas na boses na puno ng enerhiya at galit ang biglang umalangaw-ngaw mula sa direksyon ng estate ng gobernador ng county. Nang marinig ang boses na ito, tila nakakita ng sinag ng pag-asa ang mga miyembro ng angkan ng Lantern. Agad na nagliwanag ang kanilang mga ekspresyon. Ito ang gobernador ng Lord County. Ang kawalan ng pag-asa sa mga mata ni Joel ay napalitan ng ekspresyon ng tuwa. Humarap si Alvin kay Benjamin at walang pakialam na sinabi, "Elder Benjamin, mukhang sa huli, hindi mo sinunod ang payo ko." Nakita niya si Benjamin na gumagamit ng Communication Celestial Talisman kanina. Malinaw na ipinatawag niya ang County Governor ng 9 Specters County. Kung hindi sana mabilis na gumanti ang County Governor. 2,669. Nang makita ang lamig sa mga mata ni Alvin, isang bahid ng takot ang sumilay sa mga mata ni Benjamin habang sinasabi niya ito sa mahinang boses. Kagalang-galang na Ginoo, dahil ang bagay na ito ay may kinalaman kay John Ray, isang elder ng inner estate ng gobernador ng county sa 9 Specter County, kumilos lamang ako ayon sa opisyal na pamamaraan. Paano ko maituturing na nakikialam ako sa bagay na ito sa pagitan ninyo at ng angkan ng Lantern? Sa anumang kaso, Elder Benjamin, kailangang ibigay sa akin ng pangklan ang 100,000 prominenteng celestial stones sa loob ng 3 araw bago ko hayaang lumala ang bagay na ito, walang pakialam na sabi ni Alvin. Malinaw na hindi siya naniniwala sa mga sinabi ni Benjamin at nagpa siya na nakikialam si Benjamin sa bagay na ito sa pagitan niya at ng Lantern Clan. 100,000 kilalang celestial stones sa loob ng 3 araw. Naging malungkot ang ekspresyon ni Benjamin habang patuloy siyang nagsasabi sa mahinang boses, "Kagalang-galang na Ginoo, napakalaki ng iyong gana. Kung hindi kayang maghatid ng 100,000 kilalang celestial stones ang angkan ng pang sa loob ng 3 araw, ano ang gagawin mo? Ako lang ang makakapunta rito ng personal para kunin ang mga celestial stones," walang pakialam na sabi ni Alvin na parang ang lagay ng panahon ang tinutukoy niya. Ngumisi si Benjamin habang nakatingin sa malayong kalangitan. Malamig niyang sinabi, "Kung gusto mong bigyan ka ng angkan ng pang ng 100,000 kilalang celestial stones, kailangan mong siguraduhing mabubuhay ka ngayon." Sa sandaling ito, malinaw niyang nararamdaman ang isang malakas na aura na papalapit sa kanila mula sa ari-arian ng gobernador ng county. Nararamdaman din niya ang bilis ng aura na napakabilis. Batay sa mga ito, alam niyang paparating na ang gobernador ng county. Bagamat alam niyang hindi siya kasing lakas ng binata na nakasuot ng lilang ito, napagtanto niya na ang binata na nakasuot ng lilang ito ang pinakamalakas lamang sa mga nasa ilalim ng Great Overarching Golden Celestials. Kahit na ang lakas ng binata na nakasuot ng lila ay halos maihahambing sa isang Great Overarching Golden Celestial, ang una ay mas mahina pa rin kaysa sa huli. Ang mga Great Overarching Golden Celestial ay nahahati sa mga ranggo. Ang mga Yellow Great Overarching Golden Celestial ang pinakamahina. Si Gio, ang gobernador ng county ng 9 Specters County, ay isang malalim na Great Overarching Golden Celestial na mas malakas kaysa sa dilaw na Great Overarching Golden Celestial. Ang kanyang lakas ay mas malapit sa isang Earth Great Overarching Golden Celestial. Sa katunayan, siya ay kabilang sa pinakamalakas na malalim na Great Overarching Golden Celestial. Dahil dito, naisip ni Benjamin na ang binata na nakasuot ng lila ay hindi makakalikha ng anumang gulo kapag dumating na ang gobernador ng county ng 9 Specter County. "Elder Benjamin, hindi mo na kailangang mag-alala patungkol sa aking kaligtasan," sabi ni Alvin habang nakatingin sa direksyon ng ari-arian ng gobernador ng county. Natural lang na nararamdaman niya ang pamilyar at mabilis na papalapit na aura. Gobernador ng kondado. Kasabay nito, si Douglas, ang pinuno ng angkan ng Lantern, at ang iba pang miyembro ng angkan ay lumingon din sa direksyon ng ari-arian ng gobernador ng kondado. Makikita sa kanilang mga mukha ang ginhawa at tuwa. Katulad ng isang grupo ng mga deboto na sumasamba sa Diyos, sabik nilang hinintay ang pagdating ng gobernador ng kondado. Ilang sandali pa. Swoosh!
Isang malakas na bagyo ng hangin ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng malaking bulwagan sa mansyon ng angkan ng mga Lanten, dahilan upang maingay na gumalaw at pumalpak ang mga damit ng maraming tao. Ang hangin ay may kasamang isang figure na tila galing lang sa hangin. Ang figure ay pagmamayari ng isang matakad na lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng mahabang pilak na damit. Kwadrado ang mukha, makapal ang kilay, at malalaki ang mga mata. May bahid siya ng isang taong may mataas na katayuan. Gobernador ng Kondado ng Panginoon. Gobernador ng Kondado ng Panginoon. Pagkalabas pa lang ng gobernador ng county, sabay-sabay siyang binati ng mga miyembro ng angkan ng Lanten. Pinagsalikop ni Benjamin ang kanyang mga kamao at binati rin ang gobernador ng county. Lord County Governor. Habang binabati ng lahat ang gobernador ng county, tumingin din sa kanya si Alvin. Bahagya lamang siyang ngumiti at casual na binati ang gobernador ng county. Nang makita kung gaano casual na binati ni Alvin ang gobernador ng county, na para bang pamilyar si Alvin sa gobernador ng county, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Benjamin nang may maramdamang masamang kutob sa kanyang puso. Hindi rin nakaligtas sa paningin ni Douglas at Joel ang kilos ni Alvin. Malaki ang ipinagbago ng kanilang ekspresyon. Malinaw na kilalang kilala ng binata na nakasuot ng lila ang gobernador ng county. Bukod pa rito, batay sa paraan ng pagbati ng binata sa gobernador ng county, tila mayroon silang malapit na relasyon. Paano ito posible? Paano niya kilala ang gobernador ng Lord County? Hindi. Imposible. Umiling si Joel. Sa kabila ng kanyang iniisip, ang kanyang mga matang kanina ay tila naging mapurol sa sandaling ito. Kanina, kumbinsido siyang ang pagdating ng gobernador ng county ay tiyak na mangangahulugan na makakaligtas siya sa kalamidad na ito. Gayunpaman, ngayon, hindi siya gaanong sigurado. Gobernador ng Kondado ng Panginoon. Hindi nag-aksaya ng oras si Pauline, ang ina ni Joel na mula sa angkan ng pang, at humakbang paarap. Itinuro niya si Alvin ng may pag-aakusa at sinabing may matuwid na galit, siya iyon. Siya ang pumatay kay Elder John Ray Lanten. Naging malungkot ang kanyang ekspresyon habang patuloy niyang sinasabi, si Elder John Ray ay isang elder ng Inner Estate sa ari-arian ng gobernador ng kondado. Ang kanyang pagpatay kay Elder John Ray ay parang pagdedeklara ng digmaan sa ari-arian ng gobernador ng kondado. Gobernador ng Kondado ng Panginoon, dapat mong ipaghiganti si Elder John Ray at turuan ng leksyon ang taong ito. Nakita na ni Gio, ang gobernador ng county ng 9 Specter County, si Alvin at babatiin na sana siya nang putulin siya ni Pauline at akusahan si Alvin ng pagpatay kay John Ray. Isang biro. Pinatay ni Alvin si John Ray. Kung totoo ito, hindi ba't ibig sabihin nito ay tiyak na mauuna si Alvin sa martial competition ng 16 na county at makukuha ang 3 katamtamang celestial pills, ang Great Overarching Pill. Sumimangot si Gio habang malamig na sinasabi, katawa-tawa. Wala pa ngang 100 taong gulang si Alvin, pero sinasabi mong pinatay niya si Elder John Ray na matagal nang naging Indigo Sun Golden Celestial. Sinusubukan mo bang lokohin ang county governor ng 9 Specters County? Naputol ang tingin niya habang nakatitig kay Pauline. Nakaramdam si Pauline ng kilabot sa kanyang gulugod. Sa sobrang takot niya ay namutla ang kanyang mukha, at nagsimula siyang manginig mula ulo hanggang paa. Sa sandaling ito, ang buong lugar ay nabalot ng katahimikan. Si Alvin. Hindi pa nga siya 100 taong gulang. Pamilyar ang pangalang ito sa lahat ng miyembro ng angkan ng Lanten. Alam nila na umakyat siya sa Bloody Specter City, isa sa mga county sa 9 Specters County, at nakarating sa county city ng 9 Specters County 2 taon na ang nakalilipas. Natural lang na alam nila na madali niyang nakapasok sa Latent Dragon Abyss at lubusang natalo si Ferdinand na kinikilala bilang pinakamalakas sa mga nakababatang henerasyon. Pagkatapos noon, siya ang pumalit kay Ferdinand bilang pinakamalakas sa mga nakababatang henerasyon. Tumingin si Benjamin kay Gio nang may ekspresyon ng hindi makapaniwala habang nagtanong, Lo, Panginoong Gobernador, sigurado ka bang si Alvin ang taong ito? Hindi niya naisip na malaman ang edad ni Alvin kanina kaya natural lang na nagulat siya sa revelasyon na ito. Siyempre, sigurado ako, walang pakialam na sabi ni Gio. Bahagyang kumunot ang kanyang mga kilay habang sinasabi, Elder Benjamin, anong ginagawa mo rito? Hindi ka naman nasugatan, pero patay na si Elder John Ray. Anong nangyari rito?
Naging malungkot ang kanyang ekspresyon nang matapos siyang magsalita. Siya. Mas bata pa siya sa 100 taong gulang. Sus Mariosep. Hindi ko naisip na imbestigahan siya kanina. Parang wala pa talaga siyang 100 taong gulang. Siya. Siya talaga ang pinakamalakas na powerhouse sa mga nakababatang henerasyon sa 9 Specters County, Alvin. Hindi ba't nakakatakot ito? Wala pa siya sa edad na 100, pero mas malakas siya kaysa kay Elder Benjamin na kinikilala bilang pinakamalakas sa mga nasa ilalim ng Great Overarching Golden Celestials. Tama ka. Kanina, inamin ni Elder Benjamin na hindi siya kasing lakas ni Alvin. Labis na nagulat si Gio nang marinig niya ang mga usapan sa kanyang paligid. Sinasabi ng mga taong ito na mas malakas si Alvin kaysa Elder Benjamin. Paano ito nangyari? Sa 9 Specters County, ang lakas ni Elder Benjamin ay mas mababa lamang sa akin at sa kagalang-galang na Elder Thomas na namatay na. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at pag-aalinlangan habang nakatingin kay Benjamin. Natural lang na alam ni Benjamin ang tumatakbo sa isip ni Gio. Tumango na lang siya at mapait na sinabi, Panginoong Gobernador, ang lakas ko nga ay mas mahina kay Alvin. Matapos niyang kumpirmahin kung sino si Alvin, tumindi ang nakakatakot na pakiramdam sa kanyang puso. Kasabay nito, hindi siya makapaniwala na may isang taong wala pang 100 taong gulang na mas malakas kaysa sa kanya. Kumislap ang mga mata ni Gio habang nagtatanong, kaya, talagang pinatay ni Alvin si Elder John Ray. Oo, bahagyang tumango si Benjamin habang nagpapaliwanag, hindi ito isang walang batayang paratang. Lahat ng tao rito ay maaaring maging saksi rito. Nang marinig ito, lumingon si Gio upang tingnan si Alvin. Nanatiling magalang ang kanyang ngiti habang nagtanong, Alvin, pinatay mo ba si Elder John Ray? Oo. Dahil nang ahas si Alvin na patayin si John Ray, natural lang na hindi siya natakot na aminin ito. Natigilan si Gio nang marinig niya ang sagot ni Alvin. 2,670. Dahil personal itong kinumpirma ni Alvin, gaano man ito kaimposible, kinailangan itong paniwalaan ni Gio. Ang nagyelong ekspresyon sa kanyang mukha ay natunaw at napalitan ng isang masayang ngiti. Mabuti, mabuti. Napakabuti. Bukod sa kawalan ng galit sa kanyang boses, may bahid din ng pananibik ang maririnig. Malinaw na ang pagkamatay ni John Ray, isang inner estate elder, ay walang-wala kumpara sa pagkatuklas na ang lakas ni Alvin ay halos maihahambing sa isang Great Overarching Golden Celestial. Kung tutuusin, nangangahulugan ito na tiyak na mauuna si Alvin sa martial competition ng 16 na counties. Kung mauuna si Alvin, ang 9 Specter County ay gagantimpalaan ng 3 katamtamang Celestial Pills, ang Great Overarching Pills. 3 Great Overarching Pills ay sapat na upang itulak ang 3 tao na maging Great Overarching Celestials. Ano ang pagkamatay ng isang Indigo Sun Golden Celestial kumpara dito? Gobernador ng kondado. Sigaw ni Pauline, ang ina ni Joel. Nakita niyang walang balak si Gio na parusahan si Alvin dahil sa pagpatay kay John Ray, at labis itong ikinabahala niya. Lumuhad siya sa ere at dali-daling sinabi, kahit na walang natatanging nagawa si Elder John Ray, tapat pa rin siya sa ari-arian ng gobernador ng kondado. Ngayong napatay na siya, dapat mo siyang hanapin ang hustisya. Natural lang, wala siyang pakialam kay John Ray, ang inaalala lang niya ay ang kanyang anak na si Joel. Kung hindi plano ni Gio na parusahan si Alvin, walang duda na may darating na kalamidad sa kanyang anak. Samantala, malabo nang maramdaman ni na Douglas at ng iba pang miyembro ng angkan ang kahihinatnan ng bagay na ito. Bagamat hindi maganda ang kanilang mga ekspresyon, wala ni isa sa kanila ang nangahas na magsalita. Alam nilang wala itong silbi kahit na magsalita pa sila. Alam nilang binibigyang halaga ni Gio ang martial competition ng 16 na county. Ngayong naipakita na ni Alvin ang kanyang lakas, malinaw na hindi magiging problema para kay Alvin na mauna sa kompetisyon at makuha ang 3 katamtamang Celestial Pills, ang Great Overarching Pills. Kung sila ang nasa kalagayan ni Gio, hindi nila parurusahan si Alvin dahil lamang sa isang John Ray. Pauline. Balis ang sigaw ni Benjamin nang makita niyang hindi sumusuko si Pauline. Bagamat naiintindihan niyang nag-aalala lamang ito sa kanyang anak, natatakot siyang baka ikagalit lamang ni Gio ang ginawa nito. Ngumisi si Gio habang sumusulyap sa nakaluhod na si Pauline. Naniniwala ako kay Alvin.
Sigurado akong may dahilan siya sa pagpatay kay Elder John Ray. Ang mga salitang ito ay malinaw na nagpapakita ng kanyang walang pasubaling suporta kay Alvin. Sa totoo lang, wala siyang pakialam sa totoong nangyari. Kahit na pinatay ni Alvin si John Ray nang biglaan, magbubulag-bulagan pa rin siya. Nang marinig ang mga salita ni Gio, namutla si Pauline. Tumingin si Gio kay Alvin at nagtanong ng may bahagyang ngiti sa kanyang mukha, "Alvin, gusto mo bang bumalik sa estate kasama ko?" Noong una, galit na galit siya nang malaman niyang napatay ang isang elder sa inner estate. Gayunpaman, nang malaman niyang kayang patayin ni Alvin si John Ray, tumaas ng husto ang kahalagahan ni Alvin sa kanyang puso. Kung dati ay umaasa siyang makakarating si Alvin sa top 3 nanograms martial competition ng 16 na counties, sa kasalukuyan, sigurado siyang si Alvin ang mauuna. Gobernador ng kondado, maaari ka nang magpatuloy. Mayroon pa akong ilang bagay na kailangang ayusin kasama ang angkan ng Lantern, sagot ni Alvin. Sige. Bahagyang tumango si Gio. Kung ganoon, hihintayin kita sa estate. Pagbalik mo, hanapin mo ako sa main hall. Sige, sabi ni Alvin. Bago siya umalis, sinulyapan ni Gio ang mga miyembro ng Lantern Clan ng walang pakialam at lumipad patungo sa direksyon ng ari-arian ng gobernador ng county. Kasunod ng pag-alis ni Gio, hindi nakakagulat na si Alvin ang naging sentro ng atensyon. Swoosh! Isang bagzo ng hangin ang umihip sa hangin nang biglang umalis ang matandang lalaki, ang kataas-taasang elder ng Lantern Clan, at lumitaw sa harap ni Joel. Bang! Bago pa man makapag-react si Joel, sinuntok na siya ng matanda. Agad siyang binalot ng nakakatakot na enerhiya. Tumilapo ng dugo sa hangin, at ang tanging natira ay isang spatial ring. Patay na si Joel. Si Pauline na nakabawi na ng katinoan ay sumigaw, "Joel!" Nabali ang ekspresyon ng kanyang mukha habang nakatitig sa kataas-taasang elder ng angkan ni Lantern. Hysterical siyang sumigaw, "Ay ikaw! Ikaw nga ang pumatay sa anak ko! Gusto ko ang buhay mo! Gusto ko ang buhay mo!" Isang nagmamakaawang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha habang nakatingin sa kanyang tiyuhin na si Benjamin. "Tiyo, nagmamakaawa po ako sa inyo. Pakiusap, patayin ninyo siya upang ipaghiganti si Joel." Bumantong hininga si Benjamin ngunit hindi gumalaw. Kung siya ang nasa kalagayan ng kataas-taasang nakatatanda, hindi sana siya kikilos ng iba. Si Douglas, ang pinuno ng angkan ng Lantern Clan, ay tumitig kay Pauline at malamig na sinabi, "Napakaingay mo. Kung hindi mo sinira si Joel simula noong bata pa siya, ganito kaya ang kahihinatnan niya. Hindi ko kayang patayin si Joel gamit ang sarili kong mga kamay kaya nagpadala ako ng voice transmission sa Supreme Elder para kumilos para sa akin. Ikaw. Ikaw ba yon?" Hindi makapaniwalang tinitigan ni Pauline si Douglas, ang kanyang asawa. Kahit gaano pa kabangges ang isang tigre, hindi niya kailanman kakainin ang sarili nitong mga anak. Talagang hindi niya inaasahan na gagawin ito ng kanyang asawa. Dahil sa hindi niya mailabas ang kanyang galit o kalungkutan, agad siyang nawala ng malay. Sinalo ni Benjamin si Pauline para pigilan itong mahulog. "Alvin," umamin na ang angkan ng Lantern, humingi ng paumanhin si Douglas kay Alvin at sinabing, 100,000 kilalang Celestial Stones ang ihahatid sa estate ng gobernador ng county para sa iyo sa loob ng 3 araw. Kung gayon, maraming salamat sa pinuno ng angkan na si Lantern, walang pakialam na sabi ni Alvin habang nakatingin kay Douglas. Hindi siya nagulat sa ginawa ni Douglas. Kung hindi susuko ang angkan ng Lantern, kapahamakan na lamang ang naghihintay sa angkan. Tutal, maging ang gobernador ng county ng 9 Specters County ay nagpahayag ng kanyang walang pasubaling suporta para sa kanya. Tungkol naman sa pagkamatay ni Joel, hindi man lang nakiramay si Alvin. Kung hindi siya naging sapat na malakas, malamang ay napatay na siya ni Joel at ng kanyang tagapag-alaga pagkatapos niyang umalis sa tindahan ng gamot. Sa kanyang palagay, si Joel mismo ang may kagagawan nito. Para naman sa angkan ng Lantern, dahil pinili nilang protektahan si Joel kanina, natural lang na sila rin ang magbabayad ng halaga. Bukod doon, para kay John Ray na kumilos laban sa kanya, pakiramdam niya ay napakadali ng kamatayan para kay John Ray. Maya-maya, napunta ang tingin ni Alvin kay Benjamin. Nakita niyang paalis na si Benjamin habang hawak ang walang malay na si Pauline.
Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha nang sabihin niya, Elder Benjamin, saan mo sa tingin pupunta? May mga bagay pa tayong hindi natapos, di ba? Huminto si Benjamin. Lumingon siya kay Alvin at walang humpay na sinabi, Alvin, inaamin ko ang aking pagkatalo ngayon. Gayunpaman, ang angkan ng pang ay walang 100,000 kilalang bato ng mga langit. Maaari kitang bigyan ng 10,000 kilalang bato ng mga langit. Kahit sa puntong ito, sinusubukan pa rin akong makipagtawaran ni Elder Benjamin. Malamig na sabi ni Alvin, 200,000 prominenteng celestial stones. Kung hindi ko ito matatanggap sa loob ng 3 araw, personal ko itong bibisitahin sa pangklan para hanapin ka. Ikaw. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Benjamin. Hindi niya akalain na tataas ang kanyang pagtatangkang bawasan ang bilang ng mga celestial stone na kailangan niyang bayaran. Walang pakialam na sinabi ni Alvin, Elder Benjamin, sigurado akong nakita mo na ang ugali ng gobernador ng county kanina. Kahit patayin kita, sigurado akong hindi niya ako masisisi. Sa kabila ng kanyang mga sinabi, ang kanyang tono ay mapanlinlang na kalmado. Tiningnan niya si Benjamin sa huling pagkakataon bago niya sinabi, hinihintay ako ng gobernador ng county. Aalis na ako ngayon. Pagkaalis ni Alvin, maraming tao mula sa angkan ng lantern ang nakahinga ng maluwag. Mabuti na lang at hindi sila nakipagtawaran kay Alvin. Kung hindi, kakailanganin din nilang gumastos ng 200,000 kilalang celestial stones. Kung kailangan nilang gumastos ng ganito kalaking celestial stones, tiyak na maaapektuhan ng negatibo ang angkan ng lantern, lalo na ang angkan ng pang na medyo mas mababa kaysa sa angkan ng lantern. Marami sa kanila ang tumingin kay Benjamin ng may simpatiya. Hindi umalis si Benjamin pagkatapos umalis ni Alvin. Humarap siya kay Douglas at sinabi sa mahinang boses, Douglas. Nandito lang ako dahil sa angkan ng lantern. Sa 200,000 kilalang celestial stones, ang angkan ng lantern ang mananagot sa pagbabayad ng kalahati nito. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Douglas at umalis na agad pagkatapos niyang magsalita. Sa himpapawid sa itaas ng base ng Black Dragon Army sa Bloody Spectre City. Isang matandang ginang na may puting buhok at may kunot na mukha na nakasuot ng mahabang puting damit ang lumulutang sa ere habang bumubulong sa sarili, dati, namatay ang kapitan ng Black Dragon Army sa Little World na iniwan ng isang Celestial King mula sa Blissful Sect. May nakakita sa identity token ng kapitan at naging bagong kapitan sa Black Dragon Army. Kung hindi ako nagkakamali, siya dapat ang taong kasama ng batang Miss sa Little World at sinira ang kadalisayan nito. Sinabi ng Sect Master na dapat siyang patayin ng walang awa kapag nahanap ko siya. Kumislap ang kanyang mga mata na may intensyong pumatay nang matapos siyang magsalita. 2,671. Sa ari-arian ng gobernador ng county sa 9 Spectres County. Si Gio, ang gobernador ng county, ay matiyagang naghihintay sa pangunahing bulwagan. Mabilis siyang tumayo sa sandaling iyon na parang may naramdaman siyang kakaiba. Maya-maya pa, isang boses ang umalangaw-ngaw mula sa labas ng pangunahing bulwagan. Gobernador ng kondado. Isang maliwanag na ngiti ang sumilay sa mukha ni Gio habang palabas siya ng mabilis, kaharap ang isang binata na nakasuot ng lila. Alvin, naayos na ba ang lahat? Kailangan mo ba ng tulong ko? Si Alvin, nakararating lang mula sa angkan ng mga lantern, ay bahagyang ngumiti habang sumasagot, salamat sa iyong pag-aalala, gobernador ng county. Sa iyong suporta, lubos silang nakikipagtulungan. Bagamat maaaring mahirap para sa angkan ng mga pang na makabuo ng 200,000 kilalang bato ng mga langit bilang kabayaran sa kanya, wala siyang duda na makakahanap si Benjamin ng paraan upang maihatid ang mga bato ng mga langit. Kung tutuusin, matalino si Benjamin. Hindi siya maglalakas loob na kumilos ng iba matapos makitang kakampi niya si Gio. Natural lang, alam ni Alvin na mayroon siyang walang kondisyong suporta ni Gio dahil alam ni Gio na kaya niyang mauna sa martial competition ng 16 na counties, at dahil dito, makukuha niya ang 3 katamtamang celestial pills, ang Great Overarching Pills. Ano nga ba ang isang simpleng inner estate elder na isa lamang peak golden celestial kumpara sa Great Overarching Pills? Magaling yan. Tumanggaw si Gio at sinalubong si Alvin sa pangunahing bulwagan. Tere na at mag-usap tayo. Nang nasa pangunahing bulwagan na sila, hindi umupo si Gio sa pangunahing upuan.
Sa halip, umupo siya kasama si Alvin sa isa sa mga mas mababang upuan. Seryoso ang kanyang ekspresyon habang bumubuntong hininga. Alvin, natatakot ako na mula ngayon, hindi ka na maaaring manatili sa ari-arian ng gobernador ng county. Naiintindihan ko. Tumanggaw si Alvin. Talaga. Nagulat si Gio, naisip niya lang ang isyong ito pagbalik niya, pero parang matagal na itong alam ni Alvin. Nang makita ang kalituhan sa mukha ni Gio, sinabi ni Alvin, pagkatapos ng araw na ito, tiyak nakakalat ang mga salita tungkol sa kung paano ako nagtataglay ng lakas na halos maihahambing sa isang great overarching golden celestial kahit na wala pa ako sa 100 taong gulang. Tiyak nakakalat ito sa buong 9 Specters County. Kahit na ikaw ang gobernador ng county, hindi mo mapipigilan ang mga tao sa pagsasalita. Tutal, walang katulad ang panunumpa ng kidlat sa Devata Realms. Kapag natanggap ng 15 counties ang balita tungkol dito, tiyak na susubukan nila akong patayin bago magsimula ang martial competition ng 16 na counties na gaganapin sa mansion ni Haring Ching. Maaaring umupa ang mga taong iyon ng mga powerhouse na mas malakas kaysa sa iyo para patayin ako. Oo. Tumanggaw si Gio. Hindi niya inaasahan na pinag-isipan ni Alvin ang bagay na ito ng ganito kalalim. Hanggat handa silang magbayad ng disenteng presyo, hindi mahirap kumuha ng isang taong mas makapangyarihan kaysa sa akin. Napag-isipan ko na rin, kaya plano kong umalis. Tumanggaw si Alvin. Kailan mo planong umalis? Tanong ni Gio. Mas maaga mas mabuti. Gayunpaman, kung magiging ayon sa plano ang mga bagay-bagay, aalis ako sa loob ng 3 araw pagkatapos kong matanggap ang aking kabayaran, sagot ni Alvin. Kabayaran. Guluhan si Gio. Matapos marinig ang paliwanag ni Alvin, nanginig ang sulok ng kanyang bibig. Napakawalang awa mo talaga. Bagamat hindi magdudulot ng malaking pinsala sa angkan ng Lantern ang 100,000 kilalang Celestial Stones, kakailanganin nilang ibenta ang kanilang mga negosyo at ari-arian para makakuha ng napakaraming Celestial Stones sa maikling panahon. Kung tungkol naman sa 200,000 kilalang Celestial Stones mula sa angkan ng Pang, sa palagay ko ay hindi nila kayang makabuo ng napakaraming Celestial Stones. Maaaring ganoon nga. Gayunpaman, si Elder Benjamin ay isang matalino at maparaan na tao. Sigurado akong papasanin niya ang ilan sa kabayaran sa angkan ng Lantern. Hindi magiging mahirap para sa angkan ng Lantern na makahanap ng isa pang 100,000 kilalang Celestial Stones para sa angkan ng Pang, magaan na sabi ni Alvin. 200,000 kilalang Celestial Stones. Kahit ang Lantern Clan pa, kakailanganin nilang ibenta ang maraming negosyo at ari-arian. Tiyak na makakaapekto ito sa kanila ng negatibo. Sa simula, plano kong bigyan ka ng ilang Celestial Stones bago ka umalis. Sa palagay ko ay hindi na iyon kailangan ngayon. Hindi ka mawawala ng Celestial Stones sa loob ng ilang panahon dahil mayroon kang 300,000 kilalang Celestial Stones, sabi ni Gio. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon habang patuloy niyang sinasabi, kapag umalis ka, huwag mong kalimutan ang martial competition ng 16 na counties na gaganapin sa mansion ni Haring Ching. Tutulungan kitang magparehistro para sa kompetisyon, ang kailangan mo lang gawin ay pumunta. Kahit na gusto kang patayin ng mga taong iyon, hindi sila maglalakas loob na kumilos ng walang ingat sa harap ng mga tao ni Haring Ching. Iyon din ang naisip ko. Tumanggaw si Alvin. Maya-maya, nagpaalam na siya kay Gio. May ilan pa siyang dapat gawin bago siya umalis. Ang refined ng Celestial Pills ang nangunguna sa kanyang listahan ng mga dapat gawin. Nakakuha na siya ng higit pa sa sapat na mga halamang gamot para pinuhin ang Spirit Nourishing Pills. Dahil si Elder Ching, isa sa mga kataas-taasang elder ng angkan ng Lantern na aking pinatay, ay isang Celestial Alchemist, tiyak na mayroong kaldero sa kanyang spatial ring. Nang bumalik si Alvin sa kanyang silid na bato sa Latent Dragon Abyss, kumuha siya ng isang spatial ring mula sa kanyang spatial ring. Matapos niyang angkinan ang pagmamay-ari ng spatial ring ni Elder Ching, hindi nagtagal ay nakahanap siya ng kaldero. Natuklasan din niya ang ilang mga halamang gamot at formula roon. Tungkol naman sa mga Celestial Stone, hindi niya ito sinulyapan. Bagamat hindi kakaunti ang bilang ng mga Celestial Stone, wala ito kumpara sa matatanggap niya mula sa mga angkan ni Lantern at Pang. Ito ang mga formula para sa mga sinaunang Celestial Pill.
Ito ang formula para sa sinaunang Celestial Pill, ang Hidden Spirit Pill. Sa lahat ng formula sa Spatial Ring ni Elder Ching, ang formula ng Hidden Spirit Pill ang nakakuha ng atensyon ni Alvin. Dati, binigyan siya ni Gio ng isang bote ng Hidden Spirit Pills. Sa loob lamang ng 1.5 taon, malaki ang naitulong nito sa pagpapaunlad ng kanyang cultivation base at siya ay naging isang Yellow Sun Golden Celestial. Nagkataon na naubusan na siya ng Hidden Spirit Pills. Matapos basahin ang formula, bumulong si Alvin sa sarili, hindi nakakapagtaka na mas mahalaga ang mga Hidden Spirit Pills kaysa sa Spirit Nourishing Pills. Hindi lamang bihira ang isa sa mga sangkap, kundi medyo mahirap din ang pamamaraan ng pagpipino na may mababang rate ng tagumpay sa pagpipino ng mga tableta. Sa huli, nagpasya si Alvin na pinuhin muna ang mga Spirit Nourishing Pills. Napaisip siya ng malakas, iniisip ko kung ang Celestial Fire ay para sa pagpino ng mga tableta o paggawa ng mga armas. Huminga ng malalim si Alvin bago niya sinimulang bunutin ang kulay abong Celestial Fire mula sa depektibong piraso ng metal. Gayunpaman, katulad ng dati niyang pagtatangka, maliit na bahagi lamang ng Celestial Fire ang nagawa niyang bunutin. Kasabay nito, inilagay niya ang kaldero sa harap niya at itinapon ang mga halamang gamot sa loob. Sa kanyang unang pagsubok, ang mga halamang gamot ay sinunog hanggang sa maging malutong nang dumampi ang mga ito sa kulay abong apoy na celestial. Sayang naman. Mapait na ngumiti si Alvin. Alam niyang palpak siya dahil hindi niya nakontrol ng maayos ang init. Tutal, matagal na rin mula noong huli siyang uminom ng mga table tas. Mukhang napakalakas ng kulay abong celestial fire kahit maliit na bahagi lang nito. Sa tingin ko ay kapantay ito ng mga sinaunang Celestial Fire. Matapos matukoy kung ano ang mali niyang nagawa sa unang pagsubok, nagpatuloy si Alvin sa pangalawang pagsubok. Sinubukan niyang kontrolin ang init, ngunit ang mga halamang gamot ay tumagal lamang ng ilang sandali bago ito muling nasunog at naging malutong. Muli, ipinagpatuloy ni Alvin ang kanyang pangatlo, pang-apat, at pang-limang pagtatangka. Gumamit siya ng sunod-sunod na set ng mga halamang gamot, lahat ng ito ay nasasayang. Masasaktan ang puso ng iba kung nandito sila para masaksihan kung gaano kaaksaya si Alvin. Sa kanyang 13 pagtatangka, sa wakas ay nakontrol ni Alvin ang kulay abong apoy at ginawang likido ang mga halamang gamot. Gayunpaman, sa yugto kung saan dapat niyang gawing tableta ang likido, biglang nanginig ang kaldero. Di nagtagal, nagsimulang pumailang lang ang makapal na usok mula sa kaldero, at isang nasusunog na amoy ang kumalat sa hangin. 2,672. Sa loob ng isang araw at isang gabi, walang pagod na pinino ni Alvin ang mga tableta sa kanyang silid na bato sa Latent Dragon Abyss. Tila baliwala sa kanya ang mga halamang gamot para sa pagpino ng Spirit Nourishing Pills. Sa kanyang paghahangad na maging dalubhasa sa pagpino ng mga tableta, hindi niya ininda ang pag-aaksaya ng pera. Bagamat mayroon siyang kaalaman para sa pagpino ng mga tableta mula sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor mula sa Mortal Continent sa Mundane Realm, ang pamamaraan para sa pagpino ng mga tableta sa Devata Realms ay natural na naiiba. Gayunpaman, ang kanyang kaalaman mula sa Mundane Realm ay nagsisilbi pa ring pundasyon para sa pagpino ng mga tableta sa Devata Realms. Samantala, ang balita tungkol sa nagawa ni Alvin ay kumalat na parang apoy sa Latent Dragon Abyss. Natural lang, nagdulot ito ng matinding kaguluhan. Ang mga hindi nasa closed-door cultivation ay nag-usap-usap tungkol dito. Hoy! Narinig mo ba? Kahapon, pinuntahan ni Alvin ang angkan ng mga Lanten at pinatay ang kanilang kataas-taasang elder, si Elder Ching. Kataas-taasang elder na si Elder Ching. Si Elder Ching. Sa pagkakaalam ko, ang angkan ng Lanten ay may 3 kataas-taasang elder. Isa sa kanila ay isang elder na nasa inner estate sa estate ng gobernador ng county at ang isa pa ay isang celestial alchemist. Oo, narinig ko na ang celestial alchemist mula sa angkan ng Lanten ay isa sa 3 celestial alchemist sa 9 Specters County. Hindi ba? Hindi ba Ching Lanten ang pangalan ng celestial alchemist? Ano? Ibig sabihin? Ibig sabihin nito ay pinatay ni Alvin ang Supreme Elder ng angkan ng Lanten na isang Celestial Alchemist. Paano nangyari iyon? Tutal, kayang pasabugan ng isang Celestial Alchemist ang kanilang Celestial Fire para pabagsakin ang kanilang mga kalaban.
Kahit ang isang Great Overarching Golden Celestial ay maaapektuhan kung ang Great Overarching Golden Celestian ay nasa saklaw ng pagsabog. Tama. Kaya naman, kahit ang isang Great Overarching Golden Celestial ay hindi maglalakas loob na basta na lang gumawa ng aksyon laban sa isang Celestial Alchemist. Bueno, isipin mo, kung pasabugan ng Celestial Alchemist ang kanyang Celestial Fire, hindi ba't wawasakin din niya ang buong mansyon? Ilang miyembro ng angkan ang mamamatay sa oras na iyon? Totoo iyan. Kahit na hindi niya pasabugan ang kanyang Celestial Fire, hindi dapat mahina ang lakas ni Elder Ching, tama ba? Hindi siya mahina. Bagamat hindi siya kasing lakas ng dalawa pang Supreme Elders, mas malakas pa rin siya kaysa sa clan leader ng Lantern Clan. Isa siyang Peak Indigo Sun Golden Celestial at isang hakbang na lang ang layo niya para maging isang Violet Sun Golden Celestial. Kaya pinatay ni Alvin ang isang Peak Indigo Sun Golden Celestial. Biro ba ito? Maraming tao ang nagduda. Tutal, si Elder Ching ay isang Primitive Celestial Alchemist at isang Peak Indigo Sun Golden Celestial. Bagamat mas malakas si Alvin kaysa sa karamihan ng mga Golden Celestial, hindi nila inakala na kaya niyang pumatay ng isang Indigo Sun Golden Celestial. Kumalat na ang balita tungkol dito sa labas. Walang duda na totoo ito, buntong hininga ng isang batang makapangyarihang tao na kababalik lang sa estate, hindi ako naniwala noong una kaya nagtanong-tanong ako. Parang totoo naman. May ilan pang lumapit at kinumpirma ang katotohanan ng balita. Ang lakas ni Alvin ay napakalakas na sumusubok sa langit, tama ba? Hindi lang sa Nine Specters County, kundi maging sa lahat ng mga county na nasa ilalim ng pamamahala ng King Chinji's mansion, sa palagay ko ay wala pang sinumang mas bata sa 100 taong gulang na may ganitong lakas noon. Hindi ko inakalang makakakita ako ng isang mahuhusay na kakatwang tulad niya sa buong buhay ko. May iba pa pala. Patuloy na sinabi ng binata na unang nagsalita upang kumpirmahin ang katotohanan ng balita, bukod sa pagpatay sa kataas-taasang elder na si Elder Ching, pinatay din ni Alvin ang isa pang kataas-taasang elder, si John Ray. Si John Ray ang kataas-taasang elder na isang inner estate elder sa estate ng gobernador ng county. Ang kanyang lakas ay pangalawa lamang sa Great Overarching Golden Celestials. Pagkasabi pa lang ng binata, tumahimik ang buong lugar. Tumango rin ang ilang tao bilang pagsang-ayon nang marinig nila ang kanyang mga sinabi. Nabalitaan ko rin ang tungkol sa pagpatay ni Alvin kay Elder John Ray. Hindi lang iyon. Sinasabing naroon din si Elder Benjamin, at inamin ni Elder Benjamin na hindi siya kasing lakas ni Alvin. Ang mas nakakagulat pa ay humingi si Alvin ng 100,000 kilalang Celestial Stones mula sa angkan ng Lantern at 200,000 kilalang Celestial Stones mula sa angkan ng pangbilang kabayaran. Binigyan niya sila ng 3 araw para ihatid sa kanya ang mga Celestial Stones. Lahat ay lubos na nagulat. Ang unang taong nakabawi ng katinoan ay mahinang nagsabi, ang lakas ni Alvin. Paano siya naging ganito kalakas? Hindi ba galit ang gobernador ng Lord County? Naguguluhan na tanong ng isa pang tao. Siyempre, mas mahalaga kay Lord County Governor ang kay Alvin kaysa kay Elder John Ray. Pumunta rin ang Lord County Governor sa angkan ng mga Lantern kahapon at ipinahayag ang kanyang walang pasubaling suporta para kay Alvin. Dahil dito, walang ibang magagawa ang angkan ng mga Lantern at si Elder Benjamin kundi ang sumunod sa kahilingan ni Alvin. Nabalitaan kong sinimulan na ng 2 angkan na ibenta ang kanilang mga negosyo at ari-arian para makakuha ng mga Celestial Stone. Kaya ba talaga binibigyan ng mga angkan ni Lantern at pang si Alvin ng 300,000 prominenteng Celestial Stones? 300,000 kilalang Celestial Stones. Hindi ito kapani-paniwala. Labis na nagulat ang mga tao, at natagalan bago sila nakabawi mula rito. Bagamat si Alvin ang pinakamalakas sa kanila, hindi nila inaasahan na magiging ganito siya kalakas na hindi kapani-paniwala. Samantala, si Shinyu or Chinyu, na nagkukultibar sa pangalawa hanggang sa huling silid ng bato sa Latent Dragon Abyss ay narinig din ang mga pag-uusap. Alvin. Natawa si Shinyu or Chinyu nang marinig ang nangyari. Angkan ng Lantern. Tama ba? Sa kanyang palagay, ang angkan ng Lantern ang naghukay ng sarili nilang libingan dahil sa pag-udyok kay Alvin. Kung tutuusin, kaya pa nga ni Alvin napatayin ang isang Great Overarching Golden Celestial, lalo na ang angkan ng Lantern.
Hindi lamang ang latent Dragon Abyss ang lugar na nagkakagulo. Ang ari-arian ng gobernador ng county, sa katunayan, ang buong 9 Inspectors County, ay nagkakagulo dahil sa bagay na ito. Lahat ng tao sa County City ay mainit na pinag-uusapan ang bagay na ito. Marami sa kanila ang nagulat sa lakas ni Alvin. Hindi pa siya 100 taong gulang pero ang lakas niya ay halos maihahambing sa isang great overarching golden celestial. Kahit si Benjamin, ang pinakamalakas na tao sa ilalim ng Great Overarching Golden Celestials, ay umamin na hindi siya kayang tapatan ni Alvin. Hindi ko inaasahan na may nakatagong dragon ang 9 Inspectors County. Kapag umalis na ang nakatagong dragon sa pugad nito, magiging sikat ang 9 Inspectors County sa paglabas ng isang walang kapantay na talento. Karamihan sa mga tao ay masaya at ipinagmamalaki na ang 9 Inspectors County ay mayroong walang kapantay na henyo sa kanilang hanay. Hindi na sila makapaghintay na makita ang paglago ng henyong ito at nagtataka kung hanggang saan siya makakarating sa hinaharap. Tulad ng lahat ng bagay, natural lamang na may mga taong hindi natuwa sa balitang ito. Ang mga taong ito ang 15 gobernador ng county ng iba pang 15 county sa ilalim ng pamamahala ng mansyon ni Haring Ching. Hindi mahirap para sa kanila na malaman ito. Mayroon silang mga especially iya sa 9 Inspectors County. Natural lamang na mayroon ding mga especially iya ang 9 Inspectors County sa 15 county. Sa sandaling ito, isang lalaki ang nakitang nagmamadaling umalis sa 9 Inspectors County. Bumulong siya sa sarili, kailangan kong bumalik sa Rockland County at iulat ito sa gobernador ng Lord County. Dahil sa isang walang kapantay na henyo, walang duda na ang iba pang 15 counties ay walang pagkakataong mauna sa martial competition ng 16 na counties. Ang lalaking ito ay malinaw na isang especially iya mula sa Rockland County. Samantala, 14 pang ibang figure ang makikitang sunod-sunod na umaalis sa 9 Inspectors County patungo sa iba't ibang direksyon. Kasabay nito, si Alvin na nakatutok sa pagpino ng mga tableta ay hindi alam na ginagawa niyang hindi mapakali ang 15 county. Lumipas na naman ang isa pang araw at gabi. Isang malakas na tawanan ang biglang umalangaw-ngaw sa silid na bato na matatagpuan sa kailaliman ng latent Dragon Abyss. Nagawa ko na. Baka sa boses niya ang kanyang pananabik nang magsalita siya. Hinawakan niya ang kaldero, at isang sinag ng liwanag ang lumitaw habang nagsimulang tumaas ang mga tableta mula sa kaldero. 2,673. Maya-maya, naniningkit ang mga mata ni Alvin nang maisip niya ang kulay abong apoy sa may depetong piraso ng metal. Bumulong siya sa sarili, maliit na bahagi lang ng kulay abong apoy ang kaya kong ilabas sa ngayon, at maihahambing ito sa isang sinaunang apoy na celestial. Iniisip ko kung ito na ba ang limitasyon. Kung ito na ang limitasyon, kapag tuluyan ko na itong na-master, maihahambing ito sa pangkaraniwang apoy na celestial. Kung hindi ito ang limitasyon nito, kapag na-control ko na ito ng buo, dapat ay maihahambing ito sa isang kilalang apoy na celestial. Lumiwanag ang kanyang mga mata habang papalapit na siya sa pagtatapos ng kanyang pangungusap. Gayunpaman, sa ngayon, walang duda na ang maliit na apoy na aking ibinuhos ay maihahambing lamang sa mga sinaunang apoy na celestial dahil wala itong gaanong enerhiya. Gayunpaman, kung mabubunot ko ang lahat ng kulay abong apoy, dapat ay isa lamang itong pangkaraniwang apoy na celestial. Dahil ang apoy na magagamit ko ngayon ay maihahambing lamang sa isang sinaunang apoy na celestial, sa palagay ko ay isa na akong sinaunang alchemist na celestial. Iniisip ko kung bakit hindi ko magamit ang lahat ng apoy. Sa palagay ko ay wala itong kinalaman sa aking cultivation base. Isa akong gininto ang celestial, ngunit maraming mga heavenly celestial na mga pangkaraniwang alchemist na celestial dahil lamang sa mayroon silang pangkaraniwang apoy na celestial. Tiyak na may isa pang dahilan kung bakit hindi ko magamit ang lahat ng kulay abong apoy, bulong ni Alvin, habang nag-iisip sa sarili. Hindi mali ang haka-haka ni Alvin. Gayunpaman, kahit sa kanyang pinakamalawak na panaginip ay hindi niya maiisip na ang kulay abong apoy ay hindi isang pangkaraniwang celestial fire kundi ang pangalawang anyo ng Chaos Divine Flame na maihahambing sa isang pangkaraniwang celestial fire. Dahil sa kanyang katawan na hindi kayang pigilan ito sa ngayon, hindi niya mailabas ang buong potensyal ng apoy. Kung ang kulay abong apoy ay ganap na mahugat mula sa depektibong piraso ng metal, susunugin nito si Alvin sa isang iglap lamang.
Upang ganap na makontrol ang pangalawang anyo ng Chaos Divine Flame at ligtas na mahugot ito mula sa depektibong piraso ng metal, kailangan niyang pagbutihin ang kanyang cultivation base at maging isang Great Overarching Golden Celestial. Tanging ang Great Overarching Golden Celestials o ang mga mas malakas ang may mga katawan na sapat ang lakas upang pigilan ang pangalawang anyo ng Chaos Divine Flame. Ito ay dahil kapag ang isang tao ay naging isang Great Overarching Golden Celestial mula sa isang Golden Celestial, ang Celestial Origin Energy ng isang tao ay magbabago. Ang katawan ng isang tao ay magbabago rin. Ang buong proseso ay halos kapareho ng isang muling pagsilang. Natural lang, hindi pa alam ni Alvin ang lahat ng ito sa ngayon. 2 araw na ang nakalipas. Iniisip ko kung naihatid na ba ng mga angkan ni Lanten at pang ang mga kilalang Celestial Stones. Bulong ni Alvin sa sarili habang kumikinang ang kanyang mga mata sa liwanag. Bagamat lubusan siyang nakalubog sa mga refining pills sa nakalipas na 2 araw, alam pa rin niya ang paglipas ng panahon dahil hindi ito parang pagpasok sa isang saradong cultivation. Naisip ni Alvin, mayroon pa akong 1 araw bago ako umalis. Pagkatapos kong makuha ang mga kilalang Celestial Stones, aalis na ako sa County City at na Inspectors County. Dapat akong magpaalam kina Shinyo Chinyu, at Elder Brendan bago ako umalis. Nang lumabas si Alvin mula sa kanyang silid na bato, tiningnan niya ang silid na bato na nasa itaas niya at tinawag, Shinyo Chinyu. Halos pagkasabi ni Alvin, bumukas ang pinto ng silid na bato, at isang figure ang lumabas mula sa silid na bato. Si Shinyo Chinyu, nakasama ni Alvin mula sa Bloody Spectre City, ay napangiti nang makita niya si Alvin. Sabi niya, Alvin, nagdulot ka ng malaking kaguluhan 2 araw na ang nakalipas. Ang angkan ng Lanten ay may 3 kataas-taasang nakatatanda, at napatay mo ang 2 sa kanila. Oh, narinig mo na ba? Bahagyang ngumiti si Alvin. Hindi lang ako ang nakarinig nito. Sa tingin ko lahat, maliban sa mga nasa closed-door cultivation, ay nakarinig na nito, kahit pa sila ay taga County City, ibang lugar sa na Inspectors County, o mga kalapit na county. Umiling si Shinyo Chinyu. Tumango lang si Alvin, inaasahan na niya ito. Pagkatapos, tumingin siya kay Shinyo Chinyu, at seryosong sinabi, Shinyo Chinyu, plano kong umalis sa estate ng gobernador ng county at sa County City. Baka umalis pa ako sa na Inspectors County. Aalis ka na ba? Kumunat ang noo ni Shinyo Chinyu. Napagtanto niya ito bago siya nagtanong dahil ba sa nabunyag ang iyong lakas. Natatakot ka na ba kasaktan ka ng iba pang 15 counties? Sumagot si Alvin, aba, isa iyan sa mga dahilan. Plano ko ring maglakbay. Noong nasa Bloody Spectre City pa ako, hindi ako sapat na malakas para gawin iyon. Tutal, baka mapatay ako kung bigla akong lalabas. Dahil mas malakas na ako ngayon, plano kong maglakbay. Sino ang nakakaalam kung magkakaroon ako ng hindi inaasahang engkwentro? Maganda sana kung magkakaroon siya ng hindi inaasahang engkwentro, ngunit alam niyang may isang bagay na wala sa kanyang kontrol. Nakakunot pa rin ang noo ni Shinyo Chinyu, habang nagtatanong, mukhang wala ka pang planong bumalik. Kung gayon, paano naman ang martial competition ng 16 na county? Pupunta ako sa mansyon ni Haring Ching kapag nagsimula na ang martial competition ng 16 na county. Hindi lang ang county kung saan nanggaling ang gagantimpalaan, kundi pati na rin ang mananalo. Dahil ginagantimpalaan ng mansyon ni Haring Ching ang nanalong county ng 3 katamtamang celestial pills, sigurado akong hindi magiging ganoon kaliit ang gantimpala para sa mananalo. Tiyak na hindi ko mamimiss ang kompetisyon. Magkikita tayong muli sa loob ng wala pang 1 taon, ngumiti si Alvin. Nakahinga ng maluwag si Shinyo Chinyu. Mabuti naman. Akala ko hindi na tayo magkikita ulit. Gayunpaman, batay sa kasalukuyang sitwasyon, mas makabubuti kung aalis ka na sa lugar na ito. Hindi mahirap hulaan na gugustuhin ng iba pang 15 county sa ilalim ng pamamahala ng mansyon ni Haring Ching na mamatay si Alvin kapag nalaman nila ang tungkol sa kanyang lakas. Tutal, pinagbantaan ni Alvin ang kanilang karaniwang interes. Dahil nakikilahok si Alvin sa martial competition ng 16 na counties, wala na silang pag-asa na mauna sa kompetisyon. Pagkaraan ng ilang sandali, pinaalalahanan niya si Alvin na manatiling ligtas.
Mag-ingat ka kapag nasa labas ka. Bagamat malakas ka at may kakayahang patayin si Revered Elder Thomas, maraming tao ang mas malakas kaysa sa kanya dyan. Oo, naiintindihan ko. Tumanggaw si Alvin. Pagkatapos, tumingin siya sa kanyang silid na bato at nakangiting sinabi, sa palagay ko ay hindi na ako babalik dito. Maaari mong sakupin ang aking silid na bato. Gamit ang iyong lakas, walang sino man sa Latent Dragon Abyss ang matagumpay na makakalaban sa iyo para dito. Hindi sila maglalakas loob na tutulan ka na mag-cultivate doon. Nang matapos siyang magsalita, iniabot niya ang isang door talisman kay Shinyo or Chinyu. Matapos kunin ni Shinyo or Chinyu ang door talisman, pabiro niyang sinabi, mukhang nakikinabang ako sa iyong pag-alis. Bahagyang may bahid ng pananabik ang makikita sa kanyang mga mata. Tutal, ang kapaligiran ng paglilinang sa silid na bato ni Alvin ay maihahambing sa lugar ng paglilinang ng gobernador ng county. Gayunpaman, hindi na kita makikita muli bago ako umalis. Magpapaalam na ako kina Elder Brendan at sa gobernador ng county ngayon. Pagkatapos niyan, aalis na ako kapag nakuha ko na ang mga kilalang Celestial Stones mula sa mga angkan ni Lanten at Pang, sabi ni Alvin bago umalis sa Latent Dragon Abyss. 2,674. Elder Brendan, tawag ni Alvin. Alam niyang mas tahimik si Brendan ngayon. Kung tutuusin, mas malakas siya kaysa kay Brendan. Sa katunayan, noong sinamahan siya ni Brendan mula sa Bloody Spectre City patungo sa County City of Nine Spectres County, mas malakas na siya kaysa kay Brendan kung ginamit niya ang Devata Artifact, ang Seven Orifices Exquisite Sword. Natural lang, hindi ito alam ni Brendan noong panahong iyon. Kumalat na ang balita tungkol sa kanyang ginawa sa angkan ng Lanten kaya walang duda na narinig na ni Brendan ang nangyari. Dahil mas malakas siya kaysa kay Benjamin na mas malakas kaysa kay Brendan, natural lang na mas malakas siya kaysa kay Brendan. Madamdaming tumingin si Brendan kay Alvin at bumaantong hininga. Alvin, hindi ko talaga inaasahan na lalakas ka ng ganito sa loob lamang ng 2 maikling taon. Mas malakas ka pa pala kaysa sa akin. Nandito ako ngayon salamat kay Elder Brendan sa pagdala sa akin sa lupain ng gobernador ng county. Kung wala ang napakahusay na kapaligiran sa pagsasaka sa lupain ng gobernador ng county, hindi ako magiging ganito kalakas, mayenhing sabi ni Alvin. Umiling si Brendan at tumawa. Masyado kang mapagkumbaba. Pinili ka ng gobernador ng lungsod ng Bloody Spectre City. Kahit hindi ako pumunta, may ipapadala pa ring ibang tao roon para samahan ka rito. Pagkatapos ng maikling paghinto, naninangkit ang mga mata niya at nagtanong, nandito ka ba para magpaalam? Bahagyang nagulat si Alvin. Elder Brendan, paano mo nalaman na aalis na ako? Sinabi sa akin ng gobernador ng Lord County na masyadong mapanganib para sa iyo na manatili rito ngayong nabunyag na ang iyong lakas. Tiyak na magsisikap ang 15 county na palayasin ka, baka magtulungan pa sila para gawin iyon. Tutal, dahil sumali ka sa martial competition ng 16 na counties, wala na silang pag-asang makuha ang unang pwesto. Isa kang hadlang sa kanilang pagkuha ng 3 katamtamang celestial pills, ang Great Overarching Pills, sagot ni Brendan. Nagkibit balikat si Alvin. Hindi mahalaga iyon. Maaari kong samantalahin ang pagkakataong ito para maglakbay. Napakabait mo talaga na naalala mo ang isang matandang tulad ko bago ka umalis. Nakangiting sabi ni Brendan habang nakatingin kay Alvin. Pagkatapos, kumuha siya ng isang napakagandang maliit na kahon at iniabot ito kay Alvin bago sinabing, sigurado akong hindi ka nagkukulang sa mga Celestial Stone kaya napagpasyahan kong ibigay sa iyo ang tabletang ito. Pildores. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin nang marinig niya na ang kahon ay naglalaman ng isang Pildores. Hindi niya maiwasang magtanong, maaari ko bang malaman kung anong Pildores ito? Dahil ang Pildores ay nakatago sa isang magandang kahon at pagmamayari ito ng isang elder sa inner estate ng county governor, sigurado siyang ang Pildores ay hindi lamang isang ordinaryong Pildores. Kung hindi, itatago sana ito ni Brendan sa isang ordinaryong bote ng Pildores. Sumagot si Brendan nang hindi nagpapaligoy-ligoy, isa itong gininto ang Pildores. Isang gininto ang Pildores. Nanlaki ang mga mata ni Alvin sa gulat.
Naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng puso niya, at ang kanyang dibdib ay tumaas at bumaba ng malakas nang marinig niya ang mga salita ni Brendan. Ang Gilded Golden Pill ay isa lamang sinaunang celestial pill, ngunit ito ang pinakabihira at pinakamahalaga sa mga sinaunang celestial pills. Ang mga Violet Sun Golden Celestial o mas mababa pa ay maaaring agad na mapataas ang kanilang cultivation base ng isang antas pagkatapos uminom ng Gilded Golden Pill. Bukod dito, walang anumang side effect. Gayunpaman, ang isang tao ay maaari lang uminom ng Gilded Golden Pill ng isang beses sa kanilang buong buhay. Para sa Violet Sun Golden Celestials, maaari nilang mapabuti ang kanilang cultivation pagkatapos uminom ng pill, ngunit hindi sila maaaring maging isang Great Overarching Golden Celestial. Upang maging isang Great Overarching Golden Celestial, kailangan niyang uminom ng Great Overarching Pill. Bukod sa hindi ito epektibo para sa Great Overarching Golden Celestials, ang mga tabletang ito ay hindi rin angkop para sa Heavenly Celestials dahil ang kanilang mga katawan ay hindi makakayanan ang medicinal efficacy ng pill at magiging sanhi ng pagsabog ng kanilang mga katawan. Ang mga tabletang ito ay angkop lamang para sa Golden Celestials. Ngumiti si Brendan nang makita ang pananabik sa mga mata ni Alvin. Oo. Dahil hindi ka pa nagiging isang Great Overarching Golden Celestial, magagamit mo ito upang lalong mapabuti ang iyong lakas. Bagamat maaaring hindi halata ang epekto nito, mas mapapalapit ka nito sa pagiging isang Great Overarching Golden Celestial level. Inakala niya na si Alvin ay isa ng Violet Sun Golden Celestial. Natural lamang na mag-isip siya ng ganoon dahil mas malakas si Alvin kaysa kay Benjamin, ang elder ng Inner Estate sa estate ng gobernador ng county. Huminga ng malalim si Alvin para kumalma bago nagtanong, Elder Brendan, bakit hindi mo itago ang tableta para sa iyong sarili? Tutal, alam niyang si Brendan ay isang Violet Sun Golden Celestial. Kung iinuman ni Brendan ang tableta, mas malapit na siyang maging isang Great Overarching Golden Celestial. Nakainom na ako nito ng isang beses kaya wala itong epekto sa akin kung iinuman ko itong muli. Umiling si Brendan. Pagkatapos, dagdag niya, noong panahong iyon, nakakuha ako ng 3 Gilded Golden Pills nang hindi sinasadya. Kumuha ako ng isa at ibinigay ang isa sa anak ko na kasalukuyang pinuno ng angkan ng Zing. Ito na ang huling Gilded Golden Pill na mayroon ako. Alam kong babayaran ka ng 300,000 prominenteng Celestial Stones mula sa mga angkan ng Lantern at Pang, kaya naman, naisip ko na ang tabletang ito ang pinakaangkop na regalo para sa iyo para sa pamamaalam. Salamat, Elder Brendan, mapagpahalagang sabi ni Alvin. Hindi niya tinanggihan ang mabuting kalooban ni Brendan, tutal, masyadong malaki ang pang-akit ng Gilded Golden Pill. Isa na lamang siyang Yellow Sun Golden Celestial ngayon. Pagkatapos uminom ng tableta, agad siyang magiging Green Sun Golden Celestial. Makakatipid ito sa kanya ng maraming oras. Lagi niyang maaalala ang pabor na ito sa kanyang puso. Nakahinga ng maluwag si Brendan nang hindi tinanggihan ni Alvin ang regalo. Nag-aalangan niyang sinabi, Alvin. Elder Brendan, huwag kang mag-atubiling. Pakiusap, sabihin mo ang iyong nasa isip. Ngumiti si Alvin. Huminga ng malalim si Brendan at sinabing, Alvin, sigurado akong alam mo na ang ari-arian ng gobernador ng county ay gagantimpalaan ng 3 Great Overarching Pills kapag nanalo ka sa kompetisyon. Ang gobernador ng Lord County ay isang malalim na Great Overarching Golden Celestial sa loob ng mahabang panahon ngayon at walang anumang senyales ng pagbuti simula nang tumigil ang kanyang cultivation base. Ang pag-inom ng 2 sa mga table tas ay malamang na makakatulong sa kanya na makalusot sa susunod na yugto. Sa panahon ng martial competition ng 16 na counties, umaasa ako na maimumungkahi mo sa gobernador ng Lord County na ibigay sa akin ang natitirang tableta sa halip na ibigay ito kay Elder Benjamin. Gayunpaman, wala akong hinihiling na gawin mo pa kundi ang imungkahi ito sa kanya. Kahit sino pa ang magpasya siyang ibigay ang tableta, sa huli, may utang pa rin ako sa iyo. Huwag kang mag-alala, Elder Brendan. Kakausapin ko ang gobernador ng county tungkol dito sa martial competition ng 16 na county. Kung ayaw niya, sadyang matatalo ako at hahayaan kong manalo ang iba. Sigurado akong alam niya ang gagawin sa oras na iyon, pangako ni Alvin. Salamat, sabi ni Brendan.
Bagamat maaaring ikagalit ito ng gobernador ng county dahil hindi naman ito naiiba sa isang banta, hindi niya tinutulan ang mga salita ni Alvin. Tutal, dahil dito, alam niyang mas malaki ang tsansa niyang makuha ang Great Overarching Peel. Umiling si Alvin at nakangiting sinabi, hindi mo ako kailangang pasalamatan. Ituring mo na lang ito bilang kapalit ng Gilded Golden Peel. Pagkatapos noon, nagpaalam na siya kay Brendan at umalis. Pagkatapos noon, nagpaalam si Alvin kay Gio. Nang nasa labas na si Alvin ng estate, lumingon siya para tingnan ang estate at bumulong, hindi na ako babalik dito. Tumingin siya ng mas matagal, isinasaisip ang lugar na ito. Tutal, ito ang pinakamatagal niyang nanatili sa lugar na ito pagkatapos niyang umakyat sa Spirit Overarching Heaven. Pagkatapos, pumunta si Alvin sa mga angkan ni Nalanten at upang kolektahin ang 300,000 kilalang bato ng mga langit. Naisip niya, ang angkan ni Nalanten ay talagang napakayaman. Gaya ng inaasahan, hindi kayang bayaran ng angkan ni Napang ang 200,000 kilalang bato ng mga langit kaya kinailangan bayaran ng angkan ni Nalanten ang kalahati nito. Hindi siya nakaranas ng anumang kahirapan sa pagkolekta ng mga bato ng mga langit dahil sinusuportahan siya ni Gio. Kung hindi, maaaring hindi maging ganoon kakooperatiba ang mga angkan ni Nalanten at Pang. Hindi siya nag-aksaya ng oras at umalis agad pagkatapos niyang makuha ang mga kilalang bato ng mga langit. 3 araw matapos umalis si Alvin. Swoosh! Isang puting figure ang pumasok sa County City of Nine Specters County at mabilis na pumasok sa ari-arian ng gobernador ng county. Sa mas malapitang pagtingin, makikita ng isa na ang puting figure na nakalutang sa hangin ay pagmamayari ng isang matandang babae. 2,675. Nakasuot ng simpleng damit ang matandang babae. Lumilipad-lipad siya sa ibabaw ng ari-arian ng gobernador ng county sa Nine Specters County habang walang pakialam na sinasabi, hinahanap ko si Alvin. Hindi malakas ang kanyang boses, ngunit tila may taglay itong mahiwagang kapangyarihan na nagdadala sa kanyang boses sa buong ari-arian. Walang sino man sa estate, kasama na si Gio, ang nakapansin sa kanyang presensya bago pa siya nagsalita. Kaya naman, sa sandaling umalangaw-ngaw ang kanyang boses sa buong estate, agad itong nagdulot ng malaking kaguluhan. Parang nanggagaling ang boses sa itaas ng estate. Parang matandang babae. Bakit niya hinahanap si Alvin? Walang emosyon ang boses niya kaya mahirap malaman ang dahilan ng pagpunta niya sa estate. Ano man ang kanyang layunin, dahil gumawa siya ng malaking gulo sa ari-arian ng gobernador ng county, hindi siya pababayaan ng mga elder sa inner estate at ng gobernador ng Lord County. Mainit na pinag-usapan ang bagay na ito ng mga babaeng katulong, mga lalaking sugo, at mga gwardya na walang alam at mas mahina pa kaysa sa mga Golden Celestial. Sa kabilang banda, ang mga Golden Celestial o mas malakas pa ay nanginig ng marinig ang boses ng matandang babae. Siguradong napakalakas ng taong ito. Kahit isa akong Blue Sun Golden Celestial, apektado pa rin ako ng boses niya. Siguro isa siyang Great Overarching Golden Celestial o mas malakas pa. Sa palagay ko ay hindi magagawa ng isang ordinaryong Great Overarching Golden Celestial na pabilisin ang tibok ng puso ko ng ganito. Hindi natin siya maaaring lapitan ng walang ingat kung sakaling magalit siya. Ang mas malalakas na gwardya, mga matatanda sa labas ng lupain, at mga matatanda sa loob ng lupain ay nagpalagay na ang matandang babae ay dapat na isang dakilang pangkalahatang gininto ang celestial o mas malakas pa. Dahil namatay na si Thomas, ang kagalang-galang na matatanda ng ari-arian ng gobernador ng county at ang isa pang dakilang pangkalahatang gininto ang celestial sa Nine Specters County, tanging ang gobernador ng county lamang ang nakakaharap sa taong iyon. Dahil dito, wala ni isa sa kanila ang nangahas na lumapit sa matandang babae. Swoosh! Isang figure ang biglang sumikat paitaas mula sa patio ng tirahan ng gobernador ng county, na kasing bilis ng kidlat patungo sa nanghihimasok. Ang figure ay pagmamayari ni Gio, ang gobernador ng county ng Nine Specters County. Nang marinig ni Gio ang tahasang paghingi ng tadhana para kay Alvin, hindi niya maiwasang mapaisip, ang taong ito ba ay kinuha ng isa sa 15 county. Gayunpaman, mabilis niyang iwinaksi ang kaisipang iyon. Hindi niya inisip na posible iyon. Ang ginawa ni Alvin sa angkan ng Lanten ay nangyari 5 araw pa lamang ang nakalipas.
Hindi kakalat ng ganito kabilis ang balita maliban kung mayroon tayong mga great overarching golden celestial na nagpapakalat ng balita. Kahit na ang isang violet sun golden celestial ay maglakbay ng mabilis patungo sa pinakamalapit na county city mula sa Nine Spectres County, kakailanganin niya ng humigit kumulang 10 araw bago siya makarating sa kanyang destinasyon. Bukod dito, imposible para sa ibang mga county na gamitin ang Great Overarching Golden Celestial bilang mga especially iya. Ang county na may pinakamaraming bilang ng Great Overarching Golden Celestial ay mayroon lamang 3 Great Overarching Golden Celestial. Bukod doon, si Gio, bilang gobernador ng county ng Nine Spectre City, ay natural na may impormasyon tungkol sa mga especially iya na ipinadala ng iba pang 15 county. Sa kanyang kaalaman, ang pinakamalakas sa mga especially iya ay isang Indigo Sun Golden Celestial lamang. Dahil dito, natitiyak niyang walang kinalaman ang trespasser sa iba pang 15 county. Nang malapit na siya sa Pigire, bumagal siya at pinagmasdan ang Pigire. Nakita niya ang isang matandang babae na nakasuot ng simpleng damit. Nakatayo itong hindi gumagalaw na parang bundok, at may malalangit na anyo sa paligid niya na para bang hindi siya taga-mundo. Biglang lumingon ang matandang babae kay Gio at nagtanong, "Ikaw ba ang gobernador ng county ng Nine Spectres County?" Ang kanyang namumugtong mga mata ay tila nagliwanag na parang mga bituin sa sandaling ito. Isang nakakatakot na enerhiya ang lumabas at tumama kay Gio. Si Gio, na takot sa malalalim at madilim na mga matang iyon, ay nanginig bago siya dumura ng malaking subo ng dugo. Instinktong umatras siya. Bagamat galit na galit siya, hindi niya ito ipinahalata. Nang sa wakas ay nakahinga na siya ng maluwag, yumuko siya at magalang na binati ang matandang babae, "Ako ang gobernador ng county ng Nine Spectres County, Gio. Ikinagagalak kong makilala ka, matandang senior." Sa loob-loob niya, lumitaw ang mga alon ng pagkabigla sa kanyang puso. Kahit ang isang peak great overarching golden celestial ay hindi ako kayang saktan gamit lamang ang kanilang enerhiya. Nangangahulugan ito na ang matandang babae ay dapat na maging isang overarching heavenly supreme celestial kahit papaano. Ang isang overarching heavenly supreme celestial ay mas malakas kaysa sa great overarching golden celestials. Sa katunayan, iisa lang ang tao sa lahat ng lugar sa ilalim ng pamamahala ng mansyon ni Haring Qin na isang overarching heavenly supreme celestial. Nang mapagtanto ni Gio na ang matandang babae ay isang overarching heavenly supreme celestial, nakaramdam siya ng matinding takot. Samantala, ang kanyang galit ay tuluyang naglaho at napalitan ng pag-aalala. Nagtaka siya kung bakit pupunta ang isang overarching heavenly supreme celestial sa Nine Spectres County para hanapin si Alvin. Nakatitig ang matandang babae kay Gio nang may kumikislap na mga mata at nagtanong sa mahinang boses, "Nasaan si Alvin?" Hindi napigilan ni Gio na magtanong, "Senior, maaari ko bang itanong kung bakit mo hinahanap si Alvin?" Hindi niya maisip kung paano nakilala ni Alvin ang isang overarching heavenly supreme celestial. Bukod dito, malinaw na dumating siya na may masamang balak. Nang banggitin niya si Alvin, ang kanyang mga mata ay kumislap sa hanggaring pumatay. Walang duda na pumunta siya rito para patayin si Alvin. Huwag kang magtanong ng mga bagay na hindi mo dapat itanong. Kailangan mo lang sagutin ang tanong ko, malamig na sabi ng matandang babae, dahilan para maramdaman ni Gio na parang dumating na ang taglamig. Sa sobrang takot ni Gio ay mabilis siyang sumagot, kasing maamo ng pusa, oo. Bagamat si Gio ay isang gobernador ng county sa ilalim ng proteksyon ng mansyon ni Haring Qin, ang matandang babae ay, kahit papaano, isang pangkalahatang kataas-taasang langit na celestial. Nangangahulugan ito na siya, kahit papaano, ay kasing lakas ng pinakamalakas na tao sa mansyon ni Haring Qin. Sa makatuwid, kung papatayin niya ito, may malaking posibilidad na ang mansyon ni Haring Qin ay walang magawa upang ipaghiganti siya kahit nagugustuhin nila. Ang malamang na mangyari ay ang kawalan ng kahandaan ng mansyon ni Haring Qin na ipaghiganti siya at ipagsapalaran na masaktan ang isang pangkalahatang kataas-taasang langit na celestial para lamang sa isang gobernador ng county. Matapos huminga ng malalim si Gio, natatakot siyang sumagot, "Senior, huli ka na." 3 araw na ang nakalipas, nilisan ni Alvin ang ari-arian ng gobernador ng county at ang Nine Spectres County.
Nang marinig ito ng matandang babae, pinaikit niya ang kanyang mga mata na nagniningning sa malamig na liwanag. Pakaliwa. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon para ulitin. Kapag nalaman kong nagsisinungaling ka, papatayin kita. Senior, hindi ako nagsinungaling. Umalis na si Alvin sa estate ng gobernador ng county at sa county city 3 araw na ang nakakaraan. Ngumiti ng mapait si Gio. Pagkatapos, dagdag niya, alam ko kung bakit siya umalis. Kung interesado ka, handa akong sabihin sa iyo kung bakit. Kumislap na parang kidlat ang mga mata ng matandang babae habang kahangahangang sinasabi niya, magsalita ka. Hindi nagatubili si Gio at sinimulang isalaysay ang nangyari sa angkan ng mga lantern. 5 araw na ang nakalipas. Kumunat ang noo ng matandang babae habang iniisip, kasing lakas ba siya ng isang great overarching golden celestial kahit wala pa siyang 100 taong gulang. Ang batang lalaking dumura kay Miss Binger ay may napakataas na likas na talento. Gayunpaman, hindi nawala ang intensyong pumatay sa kanyang mga mata. Determinado siyang patayin si Alvin sa lalong madaling panahon. Sa wakas, malamig niyang tinanong, sa madaling salita, umalis siya sa 9 Inspectors County dahil natatakot siyang magpapadala ang iba pang 15 county ng mga powerhouse para patayin siya. Oo. Tumanggaw si Gio. Sinabi ba niya na sasali siya sa nalalapit na martial competition ng 16 na county sa mansyon ni Haring Chin? Tanong ng matandang babae. Wala siyang sinabi tungkol dyan, sagot ni Gio. Natural lang, hindi niya sasabihin sa matandang babae na nangako si Alvin na makikipagkita sa kanya sa mansyon ni Haring Chin para lumahok sa martial competition ng 16 na county. Tutal, kailangan pa rin niyang umasa kay Alvin para makuha ang 3 katamtamang celestial pills, ang great overarching pills. Tapat niyang sinabi sa matandang babae ang dahilan sa likod ng pag-alis ni Alvin dahil wala na siyang ibang pagpipilian. Tutal, madali niyang mapapatunayan ang katotohanan ng kanyang mga sinabi. Tiyak na magagalit siya kung matuklasang nagsisinungaling ito. Sa oras na iyon, tiyak na papatayin niya ito. 2,676. Tiyak na hindi sasabihin ni Gio, ang gobernador ng county ng 9 Inspectors County, sa matandang babae ang tungkol sa pagsali ni Alvin sa martial competition ng 16 na county sa mansyon ni Haring Chin kung mayroon siyang pagpipilian. Walang duda na pupunta ang matandang babae sa mansyon ni Haring Chin upang patayin si Alvin kung gagawin niya ito. Walang sino man ang makakalaban niya maliban kay Haring Chin mismo noong panahong iyon. Ayaw niyang makitang mamatay si Alvin. Tutal, si Alvin lang ang tanging pag-asa niya upang makuha ang 3 katamtamang celestial pills, ang great overarching pills. Wala siyang pagkakataon kung hindi. Matagal na niyang hinahangad ang mga tabletang iyon. Hindi niya hahayaang masira ng sinuman, kahit ng isang overarching heavenly supreme celestial, ang kanyang mga pagkakataon. Ngumisi ang matandang babae, at isang alon ng kahangahangang enerhiya ang muling tumama kay Gio, dahilan para mapa-atres ito ng ilang hakbang at dumura ng dugo. Nagkalat ang dugo sa hangin, parang mga pulang rosas na namumukadkad. Isa itong napakagandang tanawin. Dapat matagal ka ng isang malalim na great overarching golden celestial, di ba? Mukhang tumigil ang cultivation base mo. Sabi ng matandang babae habang nakatingin kay Gio ng may kamalayan. Hindi na hinintay ang sagot nito, nagpatuloy siya sa pagsasalita, kung makakain ka ng 2 o 3 great overarching pills, madali para sa iyo na malampasan ang bottleneck. Kung ako sa iyo, walang paraan na hindi ko mapapasali si Alvin sa kompetisyon. Tutal, batay sa mga sinabi mo, madali para sa kanya na mauna sa kompetisyon. Hindi ba't iyon ang dahilan kung bakit gustong alisin siya ng iba pang 15 counties? Napangiti si Gio ng mapait. Senior, tama ka. Natural lang, umaasa talaga akong sasali si Alvin sa kompetisyon dahil wala na akong ibang gusto pa kundi ang mga great overarching pills na iyon. Gayunpaman, bago siya umalis, ipinahiwatig niya na ayaw niyang sumali sa kompetisyon. Sinabi ko pa nga sa kanya na handa akong bigyan siya ng isa sa 3 great overarching pill, pero tila wala siyang interes. Dahil may panganib na mapatay siya ng iba pang 15 counties, naisip niya na mas makabubuti kung hindi na lang siya sumugal at sumali sa kompetisyon. Mahina ang boses na tanong ng matandang babae, bakit hindi mo siya pinilit na manatili at sumali sa kompetisyon? Senior,
Kahit pilitin ko pa siyang manatili, hindi ko mapipigilan ang mga makapangyarihang tao na ipinadala ng 15 county para paalisan siya. Sa oras na iyon, wala akong maiiwang anuman. Gayunpaman, maaaring magpapasalamat siya sa akin kung hindi ko siya pipilitin na manatili. Ang isang taong may likas na talento na tulad niya ay tiyak na may magandang kinabukasan. Sino ang nakakaalam, kapag lumakas na siya, maaaring gantimpalaan niya ako ng great overarching pills. Dahil dito, napagpasyahan kong mas mabuting hayaan na lang siyang umalis kaysa pilitin siyang manatili. Mahusay at walang kapintasan ang kanyang paliwanag. Nakaisip siya ng napakamasusing paliwanag sa pag-asang malinlang ang matandang babae. Kung hindi, alam niyang tiyak na hihintayin nito si Alvin sa mansyon ni Haring Chin at papatayin ito bago pa man magsimula ang kompetisyon. Sa oras na iyon, mawawala sa kanya ang 3 great overarching pills. Hindi pinagdudahan ng matandang babae ang paliwanag ni Gio. Tutal, isa itong walang kapintasang paliwanag. Sa huli, nagtanong siya sa mahinang boses, sinabi ba niya kung saan siya pupunta bago siya umalis. Nang marinig ito, alam ni Gio na naniwala ang matandang babae sa kanyang paliwanag. Sa loob-loob niya ay natuwa siya na gumana ang kanyang plano na linlangin ang matandang babae. Gayunpaman, sa panlabas, mapait siyang ngumiti habang sinasabing, tinanong ko siya kung saan siya pupunta. Sinabi niyang wala siyang patutunguhan sa isip at maglalakbay siya. Gayunpaman, dahil 3 araw pa lang siyang umalis, dapat ay nasa Inspectors County pa rin siya. Sana hindi ka nagsisinungaling. Kung malalaman kong nagsisinungaling ka, siguradong mamamatay ka. Pagbabante ng matandang babae. Pagkatapos niyang magsalita, bigla na lang siyang nawala sa ere. Kahit papaano, ganoon ang tingin ni Gio sa kanya na hindi niya maintindihan ang kanyang mga galaw. Matapos umalis ang matandang babae, nakaramdam pa rin ng takot si Gio sa kanyang puso. Naisip niya, sa palagay ko ang matandang babae ay hindi isang ordinaryong overarching heavenly supreme celestial. Kahit ang bilis ni Haring Chin ay maaaring hindi kasing bilis ng matandang babae na iyon. Paano nagawa ni Alvin na pukawin ang isang taong tulad niyan? Di nagtagal, nanlaki ang kanyang mga mata habang iniisip, si Alvin ay halos kasing lakas ng isang great overarching golden kahit na wala pa siyang 100 taong gulang. Posible kayang mayroon siyang pambihirang pinagmulan. Siya ba ay mula sa isang malaking puwersa na nolipol kaya't naiwan siyang mag-isa upang gumala sa Inspectors County? Marahil, ang matandang babaeng iyon ay mula sa isang karibal na puwersa. Habang pinag-iisipan niya ito, lalo niyang naisip na posible ito. Kung alam lang ni Alvin ang iniisip ni Gio, hahangaan niya ang sobrang aktibong imahinasyon ni Gio. Gayunpaman, natural lamang na magkaroon ng ganoong kaisipan si Gio dahil hindi niya alam na si Alvin ay kakaakyat lang sa spirit overarching heaven wala pang 3 taon na ang nakalilipas. Patuloy na iniisip ni Gio, sana ay hindi pumunta ang matandang babae sa mansyon ni Haring Chin sa panahon ng martial competition ng 16 na county. Tiyak na malalaman niya na nagsinungaling ako sa kanya kung makikita niya roon si Alvin. Sa oras na iyon, hindi lamang niya papatayin si Alvin, kundi tiyak na papatayin din niya ako. Same time niyang ipinagdasal na sana ay hindi magpakita ang matandang babae sa mansyon ni Haring Chin sa panahon ng martial competition ng 16 na county. Samantala, walang kamalay-malay si Alvin na kung umalis siya sa lupain ng gobernador ng county ilang araw na mas huli kaysa sa kanyang plano, malamang ay napatay na siya ng makapangyarihang nilalang mula sa Compassionate Celestial Traveler Sect. Sa sandaling ito, papunta si Alvin sa Bloody Spectre City upang magpaalam kay Peggy bago ito umalis sa Inspectors County. Bagamat hindi malalim ang kanilang relasyon, walang duda na malaki ang naitulong sa kanya ni Peggy, kahit na maaaring dahil lamang ito sa kanilang kasunduan. Bukod pa rito, salamat sa impormasyong ibinigay sa kanya ni Peggy, nakakuha siya ng Celestial Fire. Kaya naman, plano niyang bigyan si Peggy ng ilang kilalang Celestial Stones at Spirit Nourishing Pills bago siya umalis. Maaaring hindi gaanong mahalaga ang mga bagay na ito sa kanya, ngunit alam niyang magiging mahalaga ito kay Peggy. Ayokong magkaroon ng utang na loob sa iba. Ang pagbibigay sa kanya ng ilang kilalang Celestial Stones at Spirit Nourishing Pills ay maituturing na pagbabalik ko sa kanyang pabor sa pagbubunyag sa akin ng lokasyon ng Celestial Fire.
Bukod dito, may posibilidad na hindi na kami magkikita pa pagkatapos nito, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Nang makilala ni Alvin si Peggy, napabalik siya at nakita ang mga bahid ng ginhawa at pinanibik sa mukha ni Peggy nang makita siya ni Peggy. Halata ang ginhawa ni Peggy nang makitang maayos na ang kalagayan nito. Natigilan si Peggy sa sinabi niya nang magtanong, Alvin. Ikaw. Ayos ka lang ba? Nakita rin ni Alvin ang bahid ng pagkakasala sa mga mata ni Peggy. Parang nahihiya si Peggy. Hindi niya maintindihan kung bakit nakaramdam ng ginhawa, kahihiyan, at pagkakasala si Peggy nang makita niya ito. Nagtanong siya ng may pag-aalinlangan, gobernador ng lungsod, ano iyon? Nang makitang hindi alam ito ni Alvin, bumaantong hininga si Peggy. Alvin, patawarin mo ako. Wala akong ibang magawa. Ilang araw na ang nakalipas, may isang matandang babae na lumapit at tinanong kung saan ka nagpunta. Pinatay pa niya ang lahat ng tao sa ari-arian ng gobernador ng lungsod at ng Black Dragon Army para takutin ako. Wala akong ibang magawa kundi sabihin sa kanya na pumunta ka sa ari-arian ng gobernador ng county sa County City of Nine Specters County. Masyado siyang malakas. Gamit lamang ang kanyang lakas, pinilit niya ako hanggang sa mapaluhod ako at halos mamatay na ako. Walang duda na mas malakas pa siya kaysa sa gobernador ng Lord County. Malungkot ang kanyang ekspresyon nang magsalita siya. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.